Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 561. Lolita. Sabi ni Gerald na hindi niya mapigil ang ngumiti. Pretuhin niya ang batang babae tulad ng isang nakababatang kapatid na babae. Si Lolita ay lumaki kasama sina Gerald at Zeno. Medyo may kaugnayan din siya sa pamilya ni Zeno. Hindi tulad nina Gerald at Zeno, si Lolita ay nagkaroon ng magandang karanasan sa pamilya. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang tindahan sa bayan na nagdadalubhasa sa paggawa ng mga cake at merienda. Dahil dito, siya ay karaniwang nakatira sa bayan na bihirang umuwi. Dahil sina Gerald at Zeno ay mga pauper pa rin na hindi nakakabayad ng anumang magagandang damit noon, bihirang maglaro si Lolita sa kanilang dalawa. Hindi rin siya masyadong nakipag-usap sa kanila kahit na lahat sila ay mga kamag-aral mula sa parehong elementarya. Sa madaling sabi, wala masyadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang lalaki at siya. Masasabi ng isa na ito ay katulad sa relasyon ni Gerald kay Queenie. Gayunpaman, hindi tulad ni Queenie, nagsimula silang makipag-ugnay at bumuo ng isang pagkakaibigan huli sa junior high school. Sa kanilang una at ikalawang baitang, nagkataong nagpatuloy si Lolita na ibahagi ang parehong klase kina Gerald at Zeno. Kahit na noon, ang parehong mga partido ay bihirang nakikipag-ugnayan pa rin. Ang mga bagay ay nagbago, gayunpaman, noong sila ay nasa kanilang ikatlong baitang. Nakipag-away si Lolita sa ibang babae noon at napakalaking ito. Pagkatapos ng pag-aaral sa araw na iyon, ang pag-uwi ni Lolita sa bahay ay hinarang ng maraming mga ruffian mula sa parehong marka. Iniutos sa kanila ng dalaga na bigyan ng gulo si Lolita upang turuan siya ng aralin. Gayunpaman, nakita nina Gerald at Zeno kung ano ang kanilang kalagayan at inakay nila si Lolita palayo sa kanila. Bagaman si Gerald ay wala pang tao noon, sikat si Zeno sa mga laban sa paaralan. Nang makita siya ng pangkat ng mga ruffian, hindi sila naglakas loob na gumawa ng anuman sa trio. Sa madaling sabi, nailigtas nila si Lolita mula sa isang mundo ng gulo sa araw na iyon. Mula sa araw na iyon, tinatrato ng mabuti ni Lolita sina Gerald at Zeno at naging magkaibigan sila ng ganoon. Palagi siyang palihim na bibili ng sigarilyo para kay Zeno. Para naman kay Gerald, dodolan siya nito ng mga cake at pastry. Nang umabot sila sa edad ng high school, nalaman ni Lolita na siya ay napasok sa third high school. Ito ay itinuturing na pinakapangit na high school sa lalawigan. Dahil wala sa kanila ang mayroong mga cellphone noong sila ay nasa high school, hindi nila mapanatili ang patuloy na pakikipag-ugnay sa bawat isa. Makakakuha lamang sila ng pagkakataong magkasama at makapag-chat tuwing bagong taon. Kailan ka bumalik? Bakit hindi mo ako pinadalhan ng isang text message o kung ano? Reklamo ni Lolita. Ngayon lang ako nakabalik. Naglibot-libot ako sa bayan at lalawigan. Sa totoo lang, hihilingin ko lang kay Zeno para sa iyong numero ng telepono. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Hindi rin siya nagsisinungaling tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, pinaplano niyang yayain siya upang ipagdiwang din ang kanyang kaarawan. Manalo ka, kaya't hindi mo pa nakakalimutan ang tungkol sa akin. Nga pala, hindi ka ba napapanahon sa mga mensahe sa aming junior high school class group na chat? Sa totoo lang, teka. Sa tingin ko wala ka dito. Ngunit alinman sa paraan, kaarawan ni Chase ngayon. Sinabi niya na gusto niya ang lahat ng aming mga dating kaklase na magsama-sama dahil sa matagal na kaming hindi nagkikita. Dahil mag-host pa rin siya ng pagdiriwang ng kaarawan, nagpasya siyang gawin itong isang pagtitipon sa klase na pumatay din ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kahit na ang aming guro sa klase sa junior high school at guro sa Ingles ay dadalo din ngayon. Sasama ka ba sa amin? Tanong ni Lolita. Ginoo, dadalo rin si Wise. Hindi na ba siya nagretiro ngayong taon? Tanong ni Gerald habang sinusubukan nitong gunitain kung sino si Chase. Bagaman nagkakaproblema siya sa pag-alala kung sino ang kaklase, madaling maalala ni Gerald ang kanyang guro sa klase, si G. Carson Wise. Sa katunayan, ang memorya ng kanyang guro ay napakalinaw. Si G. Wise ay naging isang partikular na mabait na guro na nagturo sa kanya ng Weston na dialekto. Noon, napakahirap ng oras ni Gerald sa bahay at hindi niya kayang magbayad para sa kanyang sariling mga aklat. Palaging nandoon si G. Wise upang tulungan siya kahit na magbayad para sa aklat ni Gerald gamit ang kanyang sariling pera. Naalala pa rin ni Gerald ang mga eksenang iyon ng malinaw sa kanyang isipan. Sa kanyang unang 2 taon sa unibersidad, si Gerald ay mamumuhay ng matipid na pamumuhay upang makatipid siya ng kaunting pera. Kapag siya ay bumalik sa kanyang bayan para sa bagong taon, hindi alintana kung gaano ito kamahal, palagi siyang magdadala ng ilang mga regalo sa tuwing bibisita siya kay G. Wise.
Sa nagdaang 2 taon, gayunpaman, nahirapan si Gerald na kahit na magbayad para sa kanyang sariling bayad sa pagtuturo. Nasa isang mahirap na estado siya noon na hindi man lang niya mabisita si G. Wise. Narinig ko na si G. Wise ay nagkasakit ng kritikal noong nakaraang taon. Ayos lang ba siya ngayon? Tanong ni Gerald. Nakuha niya mula doon matagal na. Paano pa siya maaaring pumayag na dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Chase ngayon? Sa totoo lang, tigilan mo na ang pagtatanong ng maraming tanong. Maaari mong tanungin siya ng personal kapag nakasalubong mo siya ng harapan sa paglaon. Palagi kang nag-iisip ng matindi sa iyo at kay Zeno kahit mula pa noon. Tiyak na masisiyahan siya na makita ka ngayon. Bagaman nagayos kami upang magtipon ng alas 8, maaari mong pusta na si G. Wise ay tiyak na darating ng mas maaga kaysa doon lamang upang mas makachat siya sa amin. Masarap pakinggan iyan. Gayunpaman sa palagay ko hindi ako makakasali sa pagtitipon, sabi ni Gerald na medyo nahihiya. Kabanata 562. Oh, busy ka ba o ano? Oh, huwag mag-alala, ito ang magiging tretuhin ni Chase ngayon. Kahit na kailangan nating bayaran ang aming sariling mga bayarin, susuportahan kita, tama. Sabi ni Lolita habang inaako ang mga alalahanin ni Gerald. Naturally, hindi ito tungkol sa mga isyu sa pera. Kaya lang kinailangan pa ni Gerald na ipagdiwang ang kanyang sariling kaarawan ngayon. Kahit na tinanggihan ni Gerald ang kanyang paanyaya, hindi na mahalaga iyon kay Lolita. Gayunpaman, dahil alam na niya ngayon na dadalo rin si G. Wise, hindi niya maiwasang maramdaman na pababayaan niya ang dating guro kung hindi siya sumali sa pagtitipon. Hindi ito tungkol sa pera. Tuldok-tuldok. Sa buong katapatan, orihinal kong pinaplano na yayain ka na ipagdiwang ang aking kaarawan kasama ko ngayon. Ngunit dahil nabanggit mo si G. Wise, paano ito? Sasabay na lang ako sa iyo upang magkaroon ng maikling chat sa kanya. Pagkatapos nito, babalik ako at babalik sa aking sariling pagdiriwang. Sagot ni Gerald. Oh, birthday mo ngayon. Kaya nakakahiya ito. Sige, sa palagay ko maganda ang tunog ng iyong plano. Pupunta kami doon, makipag-chat kay G. Wise at sa natitirang mga kamag-aral, pagkatapos ay sabay kaming aalis at ipagdiriwang ang iyong kaarawan. Kumusta naman si Zeno? Inimbitahan mo na ba siya? Tanong ni Lolita. Meron ako, ngunit sinabi niya sa akin na sa hapon lamang siya makakalapit. Ang kanyang negosyo ay bago pa rin kung tutuusin, at wala pa siyang oras upang kumuha ng mas maraming empleyado. Napakaraming bagay ang dapat niyang harapin. Ayos lang. At oo, talagang kahanga-hanga siya ngayon. Bagaman minamaliit ng aking ama ang kanyang pamilya, personal niyang dinala ang ilang mga regalo sa kanila kahapon. Sagot ni Lolita, bahagyang naiinggit. Pasimpleng tumango si Gerald nang hindi na idagdag doon. Sa oras na naisapin na lang kanilang mga plano, malapit na alas 8. Pareho silang sumugod sa itinalagang restaurant sa bayan. Dahil si Gerald ay nanirahan sa pangunahing baryo, ang pangunahing kalye sa bayan ay nasa maigsing distansya lamang. Samantala, marami sa kanilang mga dating kaklase sa junior ay nasa entrada na ng restaurant. Lahat sila ay natipon habang nagkukwentuhan sa kanilang sarili. Kung sa bagay, hindi ba ito ang layunin ng lahat ng pagsasama-sama ng klase? Ang mga pagpupulong tulad nito ay palaging magiging napakamasarap. Ang mga nilalaman ng kanilang mga pag-uusap na karamihan ay tumutukoy sa kanilang kasalukuyang quotes sa katayuan pati na rin ang sapat na paggunita ng kanilang mga nakabahaging nakaraan. Tingnan mo dyan. Andito na si Lolita. Sabi ng ilang kaklase habang nakaturo sa kanya at kay Gerald. Ha, Gerald yan diba? Well damn. Hindi ko inakalang nandito siya ngayon. Ha. Alam ko diba akala ko na wala na siya sa balat ng lupa. Walang inaasahan na makakakita sa kanya dito ngayon. Alam mo, may narinig akong balita na si Gerald ay namuhay ng malungkot na buhay sa unibersidad. Nahihirapan pa siyang magbayad para sa kanyang sariling bayad sa pagtuturo. Isa pa sa aking kaibigan ang nagsabi sa akin na nang siya ay kumakain kasama ng kanyang sariling kaibigan sa Mayberry City, nakita niya si Gerald na naghuhugas ng pinggan sa kusina. Masyadong nakakahiya para sa kanya na umakyat pa kay Gerald at kamustahin. Hey, palagi siyang naging mahirap pagkatapos ng lahat. Wala siyang pagpipilian kundi ang kumuha ng anumang mga trabaho na mahahanap niya. Nang makita ng lahat si Gerald, agad siyang naging pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap at simpleng nagtawanan sila. Sa loob ng pangkat, malinaw na namumukod tangi ang isa sa mga batang babae sa iba pang mga kamag-aral dahil sa kanyang natitirang ugali. Nakikipag-chat lang siya sa kanyang mga kaibigan nang marinig niya ang pagbanggit ng pangalan ni Gerald. Nakaramdam kaagad siya ng gansa sa kanyang balat habang namula at nilainggan si Gerald na naglalakad pa rin. Hehe, dati nakarelasyon mo si Gerald, di ba Sherry? Huwag mo ring subukang tanggihan na pareho kayong dating.
Sinabi ng isa sa mga batang babae habang tinatakpan niya ng kamay ang kanyang bibig, sinusubukang hindi tumawa. Huwag kang mag-spouting nonsense. Kailan ba tayo naging sa isang relasyon? Sagot ni Sherry habang ang pisngi ay naging pula ng kamatis. Pareho kayong dalawa na talagang nasa isang relasyon. Naalala ko pa ang pagpapalitan mo ng sulat sa kanya. Napakalapit mo dati kay Gerald. Idinagdag ang parehong batang babae mula sa dati. Hindi iyan totoo. Sagot ni Sherry sa mas malambing na tono. Sherry, hindi mo ba naaalala kung bakit binugbog ni Zino ang isang tao? Hehe, gayunpaman, kalimutan natin ang tungkol doon. Iba na lang ang pag-usapan natin. Napagtanto na halos natapakan niya ang isang landmine, mabilis na sinubukan ng batang babae na baguhin ang paksa habang inilalabas niya ang kanyang dila sa labas ng awkward. Nga pala, nakikita mo pa rin ba ang lalaking nagtangkang bugbugin si Gerald noon? Tanong ng ibang babae. Matagal na kaming tumigil sa pagkikita. Sagot ni Sherry habang namumula. Pagkasabi nun, lumingon ulit siya kay Gerald. Hindi niya siya nakilala sa nakaraang 6 na taon. Kabanata 563. Nang si Gerald ay sa wakas ay malapit na, nagsimula siyang batiin ang mga kamag-aral na lumapit upang kamustahin siya. Nakita niya rin si Sherry, at hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam din ng bahagyang hiya. Kung tutuusin, kapwa sila nag-date dati sa nakaraan. Bagaman hindi talaga sila tunay na nag-date, ang ugnayan na ibinahagi nila noon ay sapat na katulad sa pakikipag-date. Sa madaling sabi, naging isang hindi siguradong relasyon. Si Sherry din ang naging dahilan kung bakit tinignan muna ni Yale ang bully ng paaralan si Gerald. Alam ng lahat ang sumunod na nangyari. Sa huli, nakasama ni Sherry si Yale. Kanina pa nagtaka si Gerald kung nandito rin siya sa pagtitipon. Ito ay magiging lubhang mahirap at nakakahiyang makilala siya ngayon. Kung sa bagay, kinaiinisan siya nito. Galit na galit siya sa kanya. Bagaman nagawa na ni Zino at Gerald ang lahat dahil sa kanya, nagpa siya pa rin siyang makasama ang kanilang karibal. Nawala ang oportunidad ni Zino na ipagpatuloy ang pag-aaral. At lahat ito ay dahil sa kanya. Paano hindi ito maging mahirap para kay Gerald? Hindi man siya sigurado kung anong uri ng ugali ang dapat niyang ipakita sa kanya sa puntong ito. Kahit na medyo malapit na sila sa isa't isa bago ang pangyayaring iyon, pareho silang ganap na tumigil sa pakikipag-usap sa isa't isa pagkatapos nito nangyari. Dapat bang magsikap si Gerald na makaganti sa kanya? Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ito ay kanyang sariling pagpipilian na makasama siya sa huli. Walang kinalaman iyon kay Gerald. Kung nais talaga niyang ayusin ang score, dapat niyang hanapin si Yale. Pag-isipan niya, nagpa siya lamang siyang huwag pansinin siya. Hehe, medyo walang awa siya. Hindi man lang nag-abala si Gerald na lumapit at kamustahin ka talaga. Siya nga pala, Sherry, hindi ba parang may magandang ugali ngayon si Gerald? Ano pa, bihis na bihis siya ngayon. Sa totoo lang medyo gwapo siya. Sabi ng isa sa mga batang babae habang tumatawa. Natagpuan ni Sherry ang sarili na nag-aayos ng sariling buhok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang hindi komportable nang may marinig siyang iba na pumupuri kay Gerald. Naramdaman na parang may isang taong nakalapag lamang ng isang mental sample sa kanyang mukha. Kung sa bagay siya na ang nagtapon sa kanya. Kung totoong namumuhay siya ngayon, syempre hindi siya komportable. Gwapo siya. Casual na sagot ni Sherry. Hoy! Narito ang aming guro sa klase at misyon. Sigaw ng isang boses. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto sa pasukan ng restaurant. Pagbukas ng pinto sa likuran, isang matandang lalaki na nasa edad 10 ang lumabas. Si GY sa laman. Ang nagmamaneho ay isang binibini na mukhang nasa edad 27. Parehas siyang mature, sexy, at maganda. Nagdadala ng napakahusay na ugali, ang babaeng pinag-uusapan ay si Kristen Yang, ang kanilang matandang guro sa Ingles mula sa 3 baitang. Noong itinuro niya sa kanila, katatapos lang niya ng unibersidad sa edad na 22. Siya ay isang kapalit na guro para sa klase ni Gerald. Dahil sa kanyang kagandahan at kabataan, madali siyang nakakasama sa kanyang mga estudyante. Gayunpaman, simpleng biglang tumingin sa kanya si Gerald. Wala siyang balak batiin siya. Nang makita niya si subalit, agad siyang tumakbo upang tulungan siya palabas ng kotse. Gerald, ikaw, bakit hindi mo ako binisita sa nagdaang 2 taon? Nang makita ni GY si Gerald, ang mukha niyang kunot ay napuno agad ng galak. Habang nagsasalita siya ay nakahawak siya sa kamay ni Gerald na excited. Talagang inalagaan ni GY ang kapwa Gerald at Zino noong nakaraan, at hindi kailanman kinalimutan ni Gerald ang lahat ng kabaitan na natanggap niya. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald kung bakit hindi pa siya bumibisita. Bakit ka nandito, Gerald? Tignan lang kita. Ano ang ginagawa mo kahit na ngayon? Bakit ba ang bihis mo? Sabi ni Kirsten habang sinasabay ang tingin kay Gerald.
Siya ay may isang satirical expression sa kanyang mukha. Si Zeno ay minsan ay nagkaroon ng salungatan kay Kristen noong nakaraan. Mula pa noong araw na iyon kinaiinisan niya pareho siya at si Gerald. Bagaman hindi direktang kasangkot dito si Gerald, ang kaibigan ng kaaway niya ay kaaway din niya. Sarili nitong kasalanan ang pagiging mabuting kaibigan niya kay Zeno. Noon palagi niyang pinahihirapan ang mga bagay para sa kapwa Zeno at Gerald na simpleng mga popper sa kanyang klase. Paano sila naglalakas laban-laban sa kanya? Ito rin ang dahilan kung bakit hindi balak ni Gerald na batiin siya kanina. Matapos marinig ang sinabi nito, simpleng tumingin siya sa kanya nang hindi nagsabi ng isa pang salita. Sinira ni G-Wise ang katahimikan sa pagsasabing, Gerald, ikaw ay nasa hustong gulang na ngayon kaya maaari kang uminom ng alak. Bakit hindi natin gamitin ang oportunidad na ito? Samahan mo ako at uminom tayo. Ginoo Wise, teka. Panipi. Kabanata 564. May sasabihin pa sana si Gerald ng isang bagay, agad siyang naputol ng ibang taong malakas na nagsasalita. Si Chase yun. Wow! Napakaraming mga kamag-aral natin ang naririto ngayon. Lahat kayo ay talagang binibigyan ako ng maraming mukha sa pagdalo. Nagawa ko na ang lahat ng kinakailangang kaayusan ngayon kaya bakit hindi ka muna pumasok bago magpatuloy sa pakikipag-chat? Habang sinusuri niya ang karamihan ng tao, nakita niya sina G-Wise at Kristen. May ngiti sa labi, lumakad siya sa kanilang dalawa bago sinabi, Mr. Wise. Miss Yon. Maligayang pagdating, pasok na tayo at may upuan muna. Nandito ka din Gerald. Kaya lang kung gayon. Sabay na tayong pumasok. Bahagyang nagulat si Chase nang makita si Gerald kaya't pasimpleng bati nito sa kanya. Hoy Sherry, halika dito. Hindi mo ba nakikita na nandito na ang guro namin sa klase? Tinawag si Chase nang makita siya. Sa sandaling tumayo siya sa tabi niya, agad na ikinulong ni Chase ang mga daliri niya sa mga daliri niya. Karamihan sa kanilang mga kamag-aral ay nagulat nang makita ito, at kasama rito si Gerald. Si Sherry ay tila nasa isang relasyon kay Chase. Alam agad ni Gerald na mas magiging awkward lang ito habang tumatagal siya sa pagtitipon. Gayunpaman, hindi siya maaaring umalis lang ngayon dahil nakahawak pa rin sa kamay niya si G-Wise. Maaari ko bang sabihin kay G-Wise ang tungkol dito noon, naisip ni Gerald sa sarili. Kapag nakapasok na ang lahat sa silid, nagpatuloy ang pakikipag-usap ng mga kaklase sa kanilang sarili. Ang karaniwang paksa na ibinahagi ng karamihan sa mga pag-uusap ay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga mag-aaral. Si Chase ay natural na parang ang pinakamahusay na gumagawa. Kung sa bagay, nagsimula na siyang magtrabaho bago pa siya magtapos ng high school. Nalaman niya ang tungkol sa mga pagpasok ng malalaking truck mula sa kanyang tiyuhin. Ginamit ni Chase ang kayamanan ng kanyang pamilya upang bumili ng kanyang sarili ng dalawang malalaking truck. Ngayon, nagsimula na siya sa sarili niyang maliit na kumpanya ng logistics. Kung ihahambing sa natitirang mga kasamahan niya sa lalawigan, siya ay talagang napakahusay. Hindi nakapagtataka kung bakit pinili ni Sherry na makasama si Chase. Hey, anong pagpapala kay Sherry na makasama si Chase ngayon? Dapat ay nasisiyahan siya sa buhay ng isang lady boss ngayon. Hahaha, alam ko diba, napakaganda niya. Sa palagay ko kaya siya napakaswerte. Maraming mga kaklase ang pinag-uusapan tungkol sa kanya. Nga pala, Gerald, anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Chase sa labas ng asol. Bagaman pareho sina Chase at Gerald ay walang maraming kapansin-pansin na pakikipag-ugnayan noong junior high, alam na alam ni Chase ang nakaraan ni Gerald kasama si Sherry. Likas sa isang kasintahan na ipahayag ang poot sa dating kasintahan, at ito mismo ang nararamdaman ni Chase sa sandaling iyon. Ano pa, mas bihis pa si Gerald kaysa sa kanya. Nakikita kung gaano kagaling magbihis si Gerald ay ginawang pagtatanong ni Chase. Nakatingin din si G-Wise kay Gerald. Gumagawa lang ako ng sarili kong negosyo. Sagot ni Gerald. Hahaha. Oh Diyos, talagang nagsimula si Gerald ng sarili niyang negosyo. Sa sandaling iyon, agad na tumawa ang ilang babaeng kaklase. Anong uri ng negosyo ang iyong pinapatakbo? Nagbebenta ba kayo ng medyas sa night market? Hahaha. Talagang ngayon, nagsisimula ka lang ba sa isang negosyo dahil lahat ay gumagawa ng pareho? Gerald, hindi tulad ng sinusubukan naming ibagsak ka, ngunit dapat kang maging mas may kamalayan sa iyong sarili. Hindi ba mas madali para sa isang tulad mo na maghanap lang ng trabaho sa kung saan? Si Kristen ay ang nagtanong sa tanong na iyon. Pagkatapos ay pinangutya niya bago idinagdag, hindi ako sumusubok na pumili ng buto sa iyo o kay Zeno, ngunit kahit na pareho kayong talagang may magagaling na marka, kayo sa ilalim ng lipunan. Alam mo ba kung bakit? Dahil pareho kayong walang koneksyon. Kulang ka pa rin ng maayos na background ng pamilya. Narinig ko na ang pag-aayos ng mga kotse ni Zeno para sa mga tao ngayon, tama ba? Ano ang kinabukasan sa paggawa ng isang bagay na ganyan?
Tandang padamdam. Natapos niya ang kanyang pangungusap habang ngumiti siya ng mapanghamak. Hindi tama yan, misyon. Sa kabaligtaran, mahusay na ang ginagawa ni Zeno ngayon. Binuksan niya ang kanyang sariling malaking kumpanya ng kalakalan sa sasakyan, o hindi bababa sa iyon ang narinig ko. Narinig ko ang parehong bagay. Napakaswerte niya talaga mula nang magdesisyon ang Dream Investment Group na mamuhunan sa kanyang kumpanya. Nang marinig ito ni Kristen, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Ano ngayon? Hindi magtatagal bago magpasya ang mga taong iyon na bawiin ang kanilang kapital at pamumuhunan. Pagdating ng oras na iyon, babalik lang si Zeno sa pag-aayos ng mga sasakyan noon. Sige, tama na. Speaking of which, Chase, hindi mo ba sinabi kay Zeno ang tungkol sa pagtitipon ngayon? Tinanong ni G-Wise nang mabilis na baguhin ang paksa na nadama ang kakulaitan sa kapaligiran. Hindi ko talaga siya nakikipag-ugnay sa kanya, sagot ni Chase habang inilapag ang kanyang take-up bagong inisyon. Nakipag-ugnay talaga ako sa kanya. Gayon din habang nasa iyo ang lahat ng iyong pansin, Chase. Sa totoo lang hindi lang ikaw ang nagdiriwang ng iyong kaarawan ngayon. Nagbabahagi ka ng parehong kaarawan sa isa pa naming mga kaklase. Sabi ng isa sa mga batang babae na wala sa asol. Kabanata 565. Isa pang kaklase ay nagdiriwang din ng kanilang kaarawan ngayon din. Tanong ni Chase habang nakangiti ito na may isang nakataas na kilay. Tama iyan. Ngayon din ang kaarawan ni Kirk. Babalik kay Zeno, nang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagdiriwang, sinabi sa akin ni Zeno na hindi siya malayang dumalo ngayon. Si Kirk ay isa pa sa kanilang mga kaklase sa junior high. Bagaman siya ay isang matapat at prangka na tao, matalino sa akademiko, palagi siyang nasa ilalim ng klase. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang pabrika ng semento at dahil napagtanto niya na hindi siya gupitan sa pag-aaral, kaagad siyang nagsimulang magtrabaho para sa kanyang pamilya pagka-graduate sa junior high school. Nakatingin na ang lahat kay Kirk. Well damn. Bakit hindi mo sinabi sa amin na iyong kaarawan ngayon din, Kirk? Kaya nakakahiya ito. Hahaha. Sabi ni Chase. Kaya kaarawan mo rin ngayon. Lahat, idagdag natin si Kirk sa WeChat upang mabigyan natin siya bawat isang pulang sobre para sa kanyang kaarawan. Narinig ang mungkahi mula sa isa sa kanilang mga kaklase, ang karamihan ay nagsaya bilang pagsang-ayon. Pasimpleng ngumiti si G-Wise bago sabihin bakit hindi na kayo mga kabataan ang nagbibigay ng mga regalo bilang regalo sa kaarawan. Noong kaedad ko kailangan kong maghanda ng sarili kong mga reg-along ibibigay sa ibang tao. Ngayon na mayroon kaming WeChat, ang mga bagay ay naging mas maginhawa. Meron talaga sila, G-Wise. Maaari lamang kaming magpadala ng mga pulang sobra upang ayusin ang lahat. Mula sa kaarawan, hanggang sa mga pagdiriwang ng kasal. Sagot ng mga batang babae habang tumatawa. Naidagdag na kita sa WeChat, Kirk. Tandaan na tanggapin ang pulang sobra. Sige. Maraming salamat, lahat. Hindi ko talaga inaasahan na ang aking kaarawan ay magiging sa parehong araw ni Chase. Nakikita kung gaano kahusay ang pagtrato sa kanya ng lahat ng kanyang mga kamag-aral, si Kirk ay labis na na-flatter. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa kanila. Anong pagkakataon? Habang sina Kirk at Chase ay nagbabahagi ng parehong petsa ng kapanganakan, may ibang tao na rin. Nakalimutan mo na bang lahat kung sino pa ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa parehong araw ni Chase noong junior high? Nagmamadaling sinabi ni Lolita nang makita niya ang lahat na nagpapadala ng pera kay Kirk para sa kanyang kaarawan. Sino? Wala talagang pumapasok sa isip ko. Ang ilan sa mga kamag-aral ay tila labis na nagtataka. Manalo ka, kung hindi mo talaga mahulaan si Gerald yun. Ang kanyang kaarawan ay ngayon din. Palagi niyang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan sa parehong araw bilang Chase. 3 sa aming mga kamag-aral ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Sabi ni Lolita. Nako, kaya si Gerald. Tumango ang mga kaklase upang kilalanin na alam na nila. Gayunpaman, wala nang ibang nagsabi. Sa pagsasalita nito, Chase, narinig ko na magkakaroon ng ilang mga aktibidad sa 20 mamaya sa hapon. Pumunta tayo doon at magsaya. Sinabi ng aking ama na talagang buhay na buhay doon. Masayang sabi ng isa sa mga batang babae upang masira ang katahimikan. Yun din ang narinig ko. Bakit hindi tayo lahat pumunta doon upang masiyahan sa ating sarili sa paglaon? Ang lahat ng tao doon ay tila sumasang-ayon sa mungkahi. Ayos lang ako sa ganon. Ilan ang mga kotse natin dito? At misyon. Dapat sumama ka rin sa amin mamaya sa hapon. Tingnan natin kung mayroon tayong sapat na puwang upang mag-carpool sa lahat upang makatipid sa pamasahe sa taxi. Mungkahi ni Chase. Matapos niyang sabihin iyon, isang headcount ang nagawa at mayroong sapat na mga kotse upang mapaunlakan ang lahat.
Gayunpaman sa paggawa ng isang pangalawang headcount nalaman nila na ang isang labis na tao ay hindi makakasali sa carpool. Well, ang awkward naman nito. May natitirang isang tao at talagang hindi sulit ang pagrenta ng taxi para lamang sa isang solong tao. Sabi ng isa sa mga babae. Ang isa sa mga lalaki ay umubo bago sinabi kung ganoon, hindi dapat sumali sa amin si Gerald. Mayroon pa siyang negosyong pinupuntahan kaya kung sumama siya pipigilan lang namin siya sa paggawa ng kanyang trabaho. Tumawa siya saka, tama iyan. Sa tingin ko hindi rin dapat sumama si Gerald. Hahaha, hindi naman ako pupunta. Lahat kayong pumupunta ay mayroong kasiyahan. G-Wise, ang tanging dahilan kung bakit ako napunta dito ngayon ay upang makilala kita. Orihinal na pinaplano kong imbitahan ka sa aking sariling kainan sa kaarawan ngayon, ngunit mukhang hindi maginhawa ang ideyang iyon ngayon. Sasalubungin kita sa susunod na 2 araw. Aalis muna ako para dumalo sa ilang mga bagay. Sinabi ni Gerald habang ipinapaliwanag ang kanyang mga plano kay G-Wise. Mabuti naman noon, Gerald. Ituloy mo ngayon kung ikaw ay abala. Sinabi ni G-Wise na alam na lahat ay pinagtatawanan at binibiro si Gerald. May kamalayan siya na magpapatuloy lamang itong maging mas mahirap para kay Gerald habang tumatagal siya dito. Kabanata 566. Pagkatapos nito tumingin si Gerald kay Lolita at tumango ito bago nagpaalam din kay G-Wise. Ano? Aalis na talaga sila? Nagpunta lang ba talaga sila rito upang bisitahin si G-Wise? Napakalaking kalokohan. Paano naman tayo, wala ba tayo? Bulalas ng ilan sa mga batang babae kitang-kita na naguluhan. Tama di ba? Naghahawak ka ba ng sama ng loob sa amin dahil lamang sa hindi namin nais na maligayang kaarawan? Gerald, prangka ako. Hindi sa hindi ko nais na batiin ka ng isang maligayang kaarawan sa pamamagitan ng line, ngunit talagang hindi ko nais ang iyong numero sa aking telepono sa unang lugar. Hahaha, damn, inihaw. Kagad pagkatapos nito, nagsimulang tumawa ang lahat. Ang pagtawa sa kanya ay tila ang kanilang paboritong form ng libangan kung tutuusin. Nanahimik lang si Gerald. Alam niya na hindi mahirap gawin silang kumain ng kani-kanilang mga salita. Gayunpaman, nagpa siya siyang maging mas malaking tao at umalis na lang kay Lolita. Ang pagkakaroon ng isang pangunahing reaksyon sa panunuya ng kanyang mga kamag-aral ay magiging maliit sa kanya pagkatapos ng lahat. Si Sherry naman ay umiling-iling habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Sa buong pagtitipon, pinapanood niya si Gerald sa buong oras. Pakiramdam niya ay wala si Gerald kumpara kay Chase at natutuwa siya na hindi siya napunta sa kanya. Sa gayon ay nakagalit. Narinig mo ba ang sinabi nila? Kahit na si Mission ay nasa iyo pa rin. Kung hindi ako ganito kalapit sa kanila sinisimulan ko ang isang laban para sa iyo. Half Lolita. Huwag sayangin ang iyong lakas sa kanila. Sabi ni Gerald habang patuloy sa paghila ng kamay ni Lolita. Makalipas ang 20 minuto pareho silang nakarating sa kanilang bayan. Kaya Gerald, ipinagdiriwang mo ba ang iyong kaarawan sa bahay? Gusto mo bang magluto ako para sa iyo? Para malaman mo, medyo magaling ako sa paggawa ng pansit. Sabi ni Lolita. Tila nag-alala siya na shambles ang kumpiyansa sa sarili ngayon. Personal niyang sinisi ang sisi dahil siya ang nag-aanyaya sa kanya sa pagtitipon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kalimutan na lang natin sila. Sa totoo lang, dahil sa maayos na ginagawa ngayon ni Zeno, maaari kaming magtrabaho sa ilalim niya at magkasama. Tulad ng noong unang panahon. Katulad ng mga dating araw talaga. Nakangiting sagot ni Gerald. Gayunpaman, hindi ko ipinagdiriwang ang aking kaarawan sa bahay. Sa halip ay ipagdiriwang namin ito sa Fuente. Nagbook ako ng pwesto sa Sunny Springs. Ha, Sunny Springs. Nakakatawa talaga, Gerald. May nakalaan na sa buong lugar. At hindi lang ang hotel ang ibig kong sabihin. Sabi ni Lolita sa isang bahagyang gulat na iniisip lang ito. Paano mo nagawa pang magpareserba doon? Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Gerald kung bakit nakalaan din ni Zack ang buong lugar. Mula sa inaasahan ni Gerald, wala nang hihigit sa 30 taong dumadalaw sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Gayunpaman, maaaring maidagdag ni Zack ang ilan sa kanyang sariling mga plano, kaya't hindi siya tinanong ni Gerald tungkol dito. Nagbigay ng malumanay ng ngiti si Gerald bago sumagot ng maiintindihan mo mamaya. Ngayon na tayo, 8 na. Kailangan nating magmadali dahil may iba pa akong dapat kunin. Teka, nagseryoso ka. Ngunit paano tayo makakarating doon? Medyo malayo si Fuente dito. Tanong ni Lolita habang nakakiling ang ulo. Kakaiba ang pag-arte ni Gerald at ito ay lalong naguluhan si Lolita. Sa pamamagitan ng kotse, ang aming pagsakay ay nasa eskinita na doon. Itataboy ko ito at pagkatapos ay maaari na nating kunin ang Winters. Sabi ni Gerald habang niyugyug ang mga susi ng kotse niya bago makita.
Nang makarating sila sa eskinita, si Lolita ay naiwan ng labis na pagkabigla nang makita ang kanilang pagsakay. Ay isang Audi A6. Kotse mo ba ito, Gerald? Tanong ni Lolita na nakapirming sa lugar. Hindi. Ito ay isang kotse ng kumpanya. Makikita mo ang minahan sa hotel pagdating namin doon. Nakangiting sagot ni Gerald. Pagkatapos ay lumingon siya sa gulat na nagyayelong batang babae bago sinabi, halika ngayon. Pumasok habang binibigyan ko ng tawag si G. Winters. Panipi. Kabanata 567. Matapos kunin ang lahat, mayroong 4 na tao sa kotse habang papunta sila sa 20. Tumagal ng halos 20 minuto bago sila makarating sa Sunny Springs. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na makakakita siya ng napakaraming tao. Ang mga mararangyang kotse ay patuloy na pumasok, sunod-sunod, at maraming mga lawin ang nagtipon sa pasukan ni Sunny Springs. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang pangunahing pagkakataon upang kumita mula sa patuloy na lumalaking karamihan ng tao. Sa halip na isang pagdiriwang ng kaarawan, mukhang isang buong pagdiriwang. Napakasigla. Napaisip si Gerald sa sarili. Ang isang pulang carpet ay inilatag mula sa pasukan hanggang sa hotel, at 12 ng mga empleyado ang nagmamadali sa paligid, abala sa pagtanggap sa anumang mga pinarangang panauhing nakikita nila. Kung hindi dahil kay Zack, talagang hindi naisip ni Gerald na mag-host ng isang bagay sa napakalaking sukat. Ni hindi nito naramdaman na ang kaganapan ay upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Christ, maraming tao dito. Paano mo nagawa pang magpareserba, Gerald? Imposibleng mag-isip pa ako. Tanong ni Lolita, sobrang puzzled pa rin. Tama siya, Sonny. Humanap lang tayo ng magandang munting kainan upang ipagdiwang. Mas mabuti pa, ang iyong mama ay maaaring magluto para sa amin. Napakasiksik lang dito at napakamahal ng pagkain. Bulalas ni G. Winters. Huwag mag-alala tungkol sa alinman sa mga iyon, dito pa rin tayo magdiriwang. Sabi ni Gerald na may chuckle. Alam ni Gerald na wala ng mate atago. Ang pagdiriwang ay ginawa para sa kanya, at siya lamang. Nang ipapaliwanag na ni Gerald ang kanyang sarili, lumapit sa kanila si Francis at ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Lolo, Lola, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Francis nang makita sila. Francis, hindi mo sinabi sa amin na darating ang iyong mga lolo't lola. Maaari nating sinabi sa mga empleyado na pasukin sila. Nakapasok lamang kami dahil sa aming pinuno din. Sabi ng isa niyang kaibigan. Umubo si Francis bago sabihin tulad ng sinabi mo, narito lang kami dahil sa aming pinuno. Hindi tulad ng narito tayo para sa trabaho, ngunit maaari pa ba tayong humiling ng isang bagay tulad nito? Dahil ang aking mga magulang ay hindi rin naimbitahan kahit na sila ay maaari lamang tumambay sa paligid ng lugar na ito. Aba, narito kami upang ipagdiwang ang kaarawan ni Gerald. Kung saan ang iyong mga magulang ngayon? Tinanong ni G. Winters habang nagpapaliwanag siya. Birthday ni Gerald. Tapos bakit lahat kayo nandito? Ang buong lugar na ito ay nakalaan. Sabi ni Francis habang nakatingin kay Gerald. Alam ni Francis kung gaano kabuti ang loob ng kanyang lolo't lola. Sa kanya, dinala ni Gerald ang dalawa na parehong halatang walang kabuluhan sa kabila ng lubos na pagkaalam na ang lugar ay lubos na nakalaan. Para bang nais lamang siyang mapahiya ni Gerald sa harap ng kanyang mga kasamahan. Tatay, nanay, ano ang magdadala sa inyong dalawa dito? Tanong ni boss, nasasalamin ang tono niya sa tono niya. Bigla na lamang parang natipon ang buong pamilya upang makausap sila. Ang iba pang mga Winters ay dumalo sa kaganapan, alam na ito ay isang pagdiriwang para sa ilang makapangyarihang figure. Hindi lamang ang pagdiriwang ay nai-host sa magandang Sunny Springs, maraming mga kilalang tao ang naimbitahan din. Ito ay isang pangunahing pagkakataon para sa kanila na magkaroon ng ilang kasiyahan. Bukod doon, ito rin ang perpektong pagkakataon para sa kanilang mapalawak ang kanilang network. Ito ang diwa kung bakit narito ang buong pamilya. Bakit pa? Dinala sila ni Gerald dito. Gulat ni Francis habang ipinapaliwanag ang sitwasyon sa natitirang pamilya. Kung ano ang isang biro? Magkaroon ng isang magandang pagtingin sa paligid mo. Tulad ng kung ang isang tulad mo ay maaaring ipagdiwang ang iyong kaarawan dito. Sabi ni Sandrila habang chuckled, tumawid ang mga braso. Naisip niya na imposible para kay Gerald na magreserba ng isang table dito. Kung sa bagay, kung talagang nagawa niya ito, nangangahulugan iyon na mas malakas pa siya kaysa sa kanyang sariling anak na babae. May ay walang paraan na maaaring maging totoo. Sa katunayan, naisip ko na makikita mo lang ang ilang kainan sa downtown upang ipagdiwang. Sino ang mag-aakalang pipante ka sa 20? Kung alam namin ang iyong mga plano, dadalhin namin ang nanay at tatay sa aming sarili. Sino sa tingin mo kahit sino ka? Idinagdag ang pangatlong hipag. Kabanata 568.
Makontento ka na ngayon, kaarawan ni Gerald ngayon, at sinabi niya na gagamot niya kami sa hapunan. Dahil lahat kayo ay tila wala nang mas mahusay na gawin, sama-sama nating ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ipakita sa amin sa restaurant, Gerald. Iminungkahi ni G. Winters. Ano? Busy kami, tatay. Alam mo, maghahapunan tayo kasama ang ilang mga kaibigan ni boss. Bakit hindi ka sumama sa amin? Tanong ng unang hipag. Kumarap siya kay Francis bago sinabi, Fran, Jazz, pareho kayong makakatakbo ngayon. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng anumang oras dito, at tandaan na maging sa iyong pinakamahusay na pag-uugali pagdating ng iyong pinuno. Tumango agad si Francis at ang kanyang mga kasamahan. Alam nila kung gaano kahalaga ang kaganapan. Matapos masulyapan si Gerald sa huling pagkakataon, umalis si Francis kasama ang kanyang mga kasamahan. Tungkol kay Queenie, tahimik na niyang pinagmamasdan si Gerald sa buong oras. Kanina lang, binibiro ng lahat si Gerald. Ang ilan ay lantarang ininsulto siya. Gayunpaman, mas alam ni Queenie dahil alam na niya na si Gerald ay may kaunting impluwensya sa akit. Noong araw, ibababa lang ng ulo ni Gerald ang kahihiyan. Ngayon, subalit nakangiti siya. Nakangiti siya sa buong oras. Paano siya nagtitiwala ngayon? Saan nagmula ang lahat ng kumpiyansang ito? Maaari ba talagang maging isang malakas na figure si Gerald ngayon? Ito ang mga kaisipang lumalangoy sa isipan ni Queenie. Talagang hindi mapalagay si Queenie mula noong araw na huli niyang nakilala si Gerald. Hindi niya lang mailagay ang daliri niya sa kung bakit. Takot lamang siyang marinig ang tungkol sa Gerald kaya't hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa insidente. Gayunpaman, matapos marinig na sinabi ni Gerald na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan dito, lalo siyang lumalaki at nag-alala sa pangalawa. G. Winters. Ikaw talaga. Tinawag ang isang luma, husky na tinig mula sa likuran nila. Lumingon si Gerald upang tingnan kung sino ang nagsalita at nakita niya ang isang matandang lalaki. Sa likuran niya, sinundan ang isang pamilya na may 4. Waxham. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Pulalas ni G. Winters na nasa sabik. Magalang din binati sila ng mga miyembro ng pamilya ni Waxham. Tulad ng pag-scan ni Gerald sa pamilya, nanlamig siya nang makita ang 2 batang babae na nakatayo sa likuran ng mag-asawang nasa edad na. Sila sina Michelle at Sabrina Waxham. So, paano nangyari ang blind date? Sinubukan kong tanungin si Elle, ngunit wala lang siyang sasabihin sa akin. Gusto ko lang malaman kung paano ito nagpunta. Oh Gerald, hindi ba ayon sa gusto mo ang mahal natin na si Elle? Tay, tigilan mo na ang pag-uusap tungkol sa kanya. Siguro nag-back off lang siya dahil alam niyang mahirap siya na hindi ma-date ang mahal nating maliit na si Elle. Sabi ng ina ni Michelle. Hindi nila inaasahan ang matandang lalaki na magtanong tungkol sa blind date mula mismo sa paniki. Bagaman sa totoo lang, ano pa ang tinanong tungkol doon? Tinanggihan na siya nito bago pa man sila magkita. Naisip ba talaga ng matanda na walang magpapakasal sa kanyang apo? Si G. Winters ay nagubo bago sinabi, well, Waxham, narito si Gerald. Pareho rin akong naguguluhan sa nangyari din sa araw na iyon. Ano? Siya si Gerald. Bully ng nanay ni Michelle. Napahiya na siya ngayon upang makapagsalita ng ibang salita. Paimpol pa siyang nagbigay ng mga pagsilip kay Gerald. Si Sabrina naman, agad na nagsimulang tumalon sa tuwa. Gerald. Nagkita ulit tayo. Paimpal na ngumiti sa kanya si Gerald. Si Michelle naman, ang awkward na umatras ng ilang hakbang. Malinaw na mas ginusto ni Gerald ang kanyang kapatid kaysa sa kanya. Ma, tatay, tignan mo dyan, hindi ba Gerald yun? Sigaw ng isang pambabae na boses. Isang batang babae ang tumuro kay Gerald at papalapit na siya sa kanila. Manalo ka. Marahil ay narito lang siya upang tingnan kung ano ang pakikitungo sa karamihan ng tao. Sino ang nagmamalasakit kung pati si Gerald? Pagkutsa ng isang lalaking nasa edad na. Kabanata 569. Ito ay ang mga junks. Tuwang-tuwa si Willie sa kaganapan. Gayunpaman, pagkakita niya kay Gerald ay agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Si Gerald mismo ang kinilabutan na makita din sila. Dati, babatiin pa rin niya sila dahil sa kagalang-galang. Gayunpaman, ang gayong kagandahang loob ay hindi na kinakailangan. O aking Diyos, tingnan mo. Maraming mga mamahaling kotse. Talaga. Saan o Diyos, tama ka. Naririnig ang hiyawan mula sa loob ng karamihan habang dumadaan ang mga kotse. Tinitiyak ng karamihan ng tao na magkahiwalay na naaayon upang payagan ang mga kotse na dumaan. Habang ginagawa nila ito, hinanda ng mga empleyado ang kanilang sarili na tanggapin ang kanilang mga bagong panauhin. Isang mag-asawang nasa edad na ang lumabas mula sa unang sasakyan, magkahawak kamay. Isang maligayang pagdating sa Gigi Edwin at ginang Jennifer Edwards. Pagkakita pa lang ng mga empleyado sa mag-asawa, lahat sila ay agad na yumuko. Oh my God, it's the Edwards.
Si G. Edward ang nangungunang philanthropist sa Sunnydale. Dati siya rin ang pinakamayamang tao doon. Hindi ko inaasahan na pupunta siya dito. Alam ko, di ba? Maagang nagretiro ang Edwards at naglalakbay sa buong mundo mula pa. Hindi ako makapaniwala na nandito talaga sila ngayon. Kahit na ang mga tauhan ng telebisyon ay may problema sa pagkuha sa kanila sa tape. Ang bawat isa ay nagtsismisan o kumukuha ng mga larawan ni G. Edward at ng kanyang asawa na gumagamit ng kanilang mga telepono. Itay, Gramp, nakaka-excite ito, di ba? Si G. Edward ang dating mayaman sa Sunnydale. Paliwanag ni Francis at Jasper na smugly habang papalapit kina Gerald at sa kanyang grupo ng tatlo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni G. Winters ang tulad ng isang tanyag na figure na napakalapit. Hindi niya halos maitago ang kanyang pagkabigla at kaguluhan at ganun din ang para sa Waxhams. Mula sa susunod na sasakyan, isa pang mag-asawa na nasa edad na ang lumabas at sa likuran nila, sumunod ang kanilang anak. Nako, May. Si G. Noblezada ito. Nagmamay-ari siya ng ilang mga kumpanya ng pelikula kapwa sa Hong Kong at sa Mayberry. Ano ang nagdadala sa kanila dito? Oh, ito ay kapanapanabik na. Marahil ay nagpaplano silang magtayo ng isang kumpanya ng pelikula dito sa Fuente. Manalo ka. Alam mo, nagpaplano talaga sila sa pagbuo ng isang kumpanya ng pelikula dito. Pinaplano nila ito noong nasa opisina ako. Sinabi ni Francis na sabik habang naririnig ang pag-uusap mula sa nag-aakalang karamihan. Sa sandaling iyon, ang karamihan ng tao ay nagsimulang muling magyaya ng ligaw. Ang lahat ay nakatingin sa bagong panauhin na nakapasok lamang. Banal. Si G. Steven Russell yan. Siya ang pinakamayamang tao sa Mondale. Ang mga tao sa karamihan ng tao ay lahat ay nakatingin sa kanya habang siya ay naglalakad. Ano ang ginagawa ng lahat ng mga tanyag na tao dito, tatay? Ano ang okasyon? Tanong ni Leila, gulat pa rin. Dahil si Francis ay nagtatrabaho sa kumpanya, mayroon siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Hey, sino pa ang makapangyarihang ito na mag-aanyaya sa lahat ng taong ito? Tiyak na isang kaganapan ito para kay G. Crawford. Kahit na ang mga detalye kung gaano talaga siya kapangyarihang sa lugar na ito ay kasalukuyang hindi kilala, ligtas na sabihin na siguradong mayroon siyang network. Paliwanag ulit ni Francis na may sobrang smug na mukha. Ano? G. Crawford. Kaya siya ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Tanong ni Leila. Mabilis na nakuha ang impormasyon at nagsimulang kumalat na parang apoy sa mga nasa karamihan ng tao. Ang lahat ay bulalas, ay kaya nga. Kaarawan ni G. Crawford. Sino pa ang pupunta sa isang maliit na bayan tulad ng Fuente? Speaking of which, bakit wala pang balita tungkol kay G. Crawford sa internet? Tanong ng isang usyosong tao sa karamihan ng tao. Bakit pa? Gusto lang ni G. Crawford na mapanatili ang isang mababang profile. Tama iyan. Ilang piling tao lamang sa mundo ang nakakaalam kung ano talaga ang hitsura ni G. Crawford. Isang malakas na talakayan ang nagsimula na sa mga tao sa karamihan ng tao. Kaya talagang kaarawan ni G. Crawford ngayon. Tama ako. Kabanata 570. Noon nalaman ng natitirang Winters na ang pagdiriwang ay gaganapin para sa isang napakalakas na figure. Si Gerald naman ay pinipisil sa loob ng karamihan ng tao, medyo natigilan. Hindi niya inaasahan na lalabas si Zack sa pagdiriwang o naisip niya na maraming mga tanyag na kilalang tao ang aanyayahan. Tinansya niya para sa 30 tao lamang ang lumahok sa karamihan at malinaw na higit pa rito ang paraan. Teka, guys, tingnan mo. Hindi ba iyan si G. Zibriel na mula sa Sunnydale? Oh fuck, ito na. Kahit na nandito si G. Zibriel. Ang karamihan ng tao ay patuloy na nabigla ng pangunahing mga panauhin sa kaganapan. Sabihin mo nanay, pupunta ako sa pagkuha ng ilang mga larawan, maaari ba kayong mag-ingat sa aking mga gamit? Okay guys, tara na. Sabi ni Francis sa isang seryosong tono habang siya ay sumugod habang hawak ang kanyang kamera. Sunod-sunod na nakakarating sa eksena ang mga kilalang tao, walang makapagpigil sa karamihan. Si G. Winters mismo ay natuwa. Kung tutuusin, nakikita lang niya ang lahat ng mga taong ito sa telebisyon dati. Maraming mga sikat na artista at artista ang naruroon para sa pagdiriwang din. Sa sandaling iyon, maraming mga mamahaling kotse na pampalakasan ang dumating sa pasukan at palabas ng hagdan ang maraming mayamang tagapagmana ng Mayberry. Oh God, maraming mga cute na lalaki. At lahat din sila ay mayamang tagapagmana. Pumirit ng maraming babae. Iyon si Yul Holden, godbrother ni G. Crawford. Nakita ko ang mga larawan niya sa online. Kahit na medyo nasa gilid siya ng chub beer, nagagawa pa rin niyang hilahin ang hitsura. Ang cute niya, mahal na mahal ko siya. At si Aiden Baker yan. Siya ang pinakamagandang hitsura sa kanilang lahat. Napakatangkad at gwapo niya. Alam mo, narinig kong kamukha niya si G. Crawford. Mamatay ako ng walang pagsisisi kung bibigyan niya ako ng isang maliit na halik.
Oh. At ang lalaking iyon doon ay, habang nagpapatuloy ang listahan, marami sa mga batang babae ang nagtipon sa harap, tinitiyak na makunan ng maraming mga larawan hanggat maaari. Sus, ang mga batang ito ay napakagwapo lang at marungis na mayaman din. Ngayon, hindi talaga ako umaasa ng labis mula sa inyong mga batang babae, ngunit kung makahanap kayo ng kahit isang taong kasing ganda ng mga ito, mas magiging prouder ako sa iyo. Bulalas ng ina ni Michelle. Malaki ang pag-asa niya para sa kanyang mga anak na babae. Kung maaari nilang matagumpay na mapang-asawa ang isa sa mga mayamang tagapagmana, ang kanyang buhay ay magiging mas mahusay. May mga kamay sa kanilang bulsa, dahan-daang naglakad sina Yol at Aiden patungo sa pasukan. Dahil mayroon silang mga salaming pang-araw, ang patuloy na pag-flash mula sa mga kamera ay hindi sila inabala lahat. Sinabi sa kanila ng mga tagapag-ayos na kukuha sila ng litrato ng pangkat sa plaza. Habang nagpatuloy siya sa panonood ng mga empleyado na binati ang mga tanyag na figure, lalo lamang nag-inggit si Willie. Ang kanyang pisngi ay isang pulang-pula dahil sa lahat ng kanyang natigil na galit. Kita mo ang lalaking iyon. Kung hindi dahil sa kanya, ako ang tatanggap sa mga panauhin. Huff Willie, berde may inggit. Ang mga may karanasan lamang na empleyado ang pinapayagan na pumasok sa gusali upang batiin ang mga tanyag na tao. Dahil sa karamihan lamang ng tao na panood ni Willie, kitang-kita kung bakit pakiramdam niya ay sobrang inis. Tingnan mo yan. Ang mga empleyado ng pang-akit ay nagdala ng kanilang mga pamilya at kamag-anak kasama nila. Bakit wala kaming isang tao na may ganitong mga benepisyo? Sabi ni Sandrila bago bumaantong hininga, ang kanyang mga salita ay napuno ng selos. Kumarap siya kay Queenie bago sinabi, Sinta, gawin ang iyong makakaya at magsumikap ka, okay? Sa susunod ay siguradong mailalabas mo ako sa mga katulad na malalaking kaganapan. Kahit na tumango si Queenie, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalawakan. Ang kanyang isipan ay ganap na blanko. Hindi man niya sigurado kung ano ang mararamdaman tungkol sa isang malaking kaganapan. Siyempre ang sinumang may bait na tao ay nais na maglakad sa pulang carpet. Sino ang makakaayos para sa simpleng pagiging bahagi ng madla? Napaisip si Queenie sa sarili. Paumanhin, dumadaan. Napagpasyahan ni Gerald sa sandaling iyon na oras na para sa kanya na pumasok mismo sa gusali. Kung sa bagay, halos lahat ay dumating. Walang paraan upang masimulan nila ang pagdiriwang nang wala siya. Habang iniisip niya ito, natapos na siyang itulak ng karamihan. Fuck off. Itigil ang pagtulak sa amin, nakakatakot ka. Bakit ka nagmamadali? Ang maraming mga batang babae na natipon sa harap na hilera ay nagpalitan-lipat ng kanilang mga mata kay Gerald, kitang-kita na naiinis. Kabanata 571. Manalo ka. Tignan lang kita. Sinusubukang pisilin sa harap ng ganyan. Kinutya ni Sandrila habang pinagmamasdan ang muling pagtulak ni Gerald sa likuran. Dam lahat. Napaisip si Gerald sa sarili. Hindi siya maaaring sumulong sa lahat. Hoy Gerald. Marahil ay dito ka lang manood. Ibig kong sabihin tingnan ang lahat ng mga kilalang tao. Mungkahi ni Lolita. Tulad ng sinabi niya na, ang huling panauhin ay dumating sa pagdiriwang. Sa conference hall, si Zack mismo ay nasa entablado na nagpapasalamat sa lahat ng mga kasalukuyang panauhin. Bigla na lang nagsimulang mag-ring ang telepono ni Zack at lahat ay tumahimik. Sa kabila ng katotohanang maraming mga tao sa outdoor conference hall, napakatahimik na naririnig ng isang drop-drop. Ito ay oras na. Alin sa mga ito si G. Crawford? Bakit hindi pa natin siya nakita? Siguro hindi siya dumating. Ngunit imposible iyon, tama. O baka nasa loob na siya. Marahil ay ayaw niyang ilantad kung ano ang hitsura niya. Nangangahulugan ba na hindi namin siya makikilala? Sinabi ng ilang mga batang babae sa pagkabigo. Ang mga batang babae ay sabik na makita kung ano ang hitsura ng bilyonaryo, higit na higit kaysa makita lamang sina Aidan at Yol. Alam kung ano ang hitsura ni G. Crawford ay naging kanilang pangunahing layunin mula sa sandaling alam nila kung kanino ang pagdiriwang ay naka-host. Darn ito, bakit hindi pa nagpapakita si G. Crawford ng kanyang sarili? Naiinip na tanong ni Leia. Baka ayaw niya lang makita. Tugon ni Willie. Samantala sa conference hall, ang paligid ay kumulimlim sa pamamagitan ng 1 minuto. Kinuha ni Zack ang malinaw na pagbabago ng pakiramdam, ngunit kahit na siya ay medyo nalito. Halos 11 at ayon sa ipinangako, dapat dumating na si Gerald matapos na kunin ang Winters up. Ngumiti pa si Zack bago sinabi, paumanhin, lahat. Tatawagan ko kaagad si G. Crawford. Baka may mapigil siya. Pagkasabi nun, hinugot niya ang phone niya mula sa bulsa at dinial ang number ni Gerald. Oh, narinig mo ba yon? Darating talaga siya. Medyo huli na lang si Mr. Crawford. Oo, nangangahulugan ito na makikita natin siya kalaunan, tama ba? Cheered ang mga batang babae.
Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Dahil ang karamihan ng tao ay tahimik na, ang pinagmulan ng pagring ay labis na maliwanag. Lahat ay nakatingin kay Gerald sa gulat. Kung sa bagay, matapos madial ni Zack ang numerong iyon, agad na nagring ang telepono ni Gerald. Nagkataon lamang ito, tama. Hahaha. Kung wala kaming alam na mas mabuti, na pagkakamalan namin siya si G. Crawford. Sinabi ng isang tao sa karamihan ng tao bago tumawa. Hoy, G. Lyle. Nandito na ako ngunit hinahawakan ako ng napakaraming tao. Matatapos na ako sa 1 minuto, sabi ni Gerald matapos sagutin ang tawag. Diyos ko, dapat wala sa kanyang isipan ang taong iyon. Tulad ng kung siya ay maaaring maging G. Crawford. Napakagandang artista. Alam ko diba, nakakatawang tao. Ang bawat tao ay nagsimulang pagtawanan si Gerald. Pagkabitin ay nagsimulang maglakad si Gerald sa harapan. Sa oras na ito, wala sa mga batang babae ang nagtangkang pigilan siya. Sa halip, simpleng tinitigan siya ng gulat. Gerald, anong ginagawa mo? Bumalik. Tinawag ni Lolita. Akala niya ay malinaw na wala rin sa kanyang pag-iisip si Gerald. Habang naglalakad si Gerald papunta sa gitna ng pulang carpet, lahat ay nagpatuloy lamang sa pagtitig sa kanya na may tuliro ang mga ekspresyon sa mukha. Nang makita siya, lahat ng pinarangalan ng mga panauhing lumabas ng gusali, na pinamunuan ng walang iba kundi si Zack. Creep, 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 creep. Nakuha niya ang atensyon nila. Gulat na sabi ni Lolita sa sobrang gulat. Sa sandaling iyon, lahat ng mga pinarangalan na bisita ay sabay na binati, Mr. Crawford. Ang kanilang mga tinig ay magkasabay, na ang pagbati ay umalangaw-ngaw sa bulwagan tulad ng isang avalanche. MG Crawford. Ano? Ang panginginig ay pinaababa ng mga tinek ng lahat ng marinig ang matindi, malakas na pagbati. Nanlaki ang mga mata ni na Willie at Leia, malinaw na gulat na gulat. Siya si G. Crawford. Paano ito magiging posible? Kudlit. Kabanata 572. Palaging iniisip ni Willie na si Gerald ay walang iba kundi isang pamilyar lamang na kakilala. Hindi niya akalain na darating pa ito ni Gerald. Dahil dito, palagi niyang minamaliit siya. Dati, pinagsikapan pa ni Willie ang lahat na maiwasan siya para lang mapigilan si Gerald na humingi ng tulong sa kanya. Ngayon, gayunpaman, ang lahat ng mga tanyag na figure na ito ay tumatawag sa kanya na G. Crawford. Ang misteryosong G. Crawford ng Mayberry ay naging Gerald sa buong oras na ito. Ang katotohanan ito ay, mariing humugot si Willie. Ang kanyang isip ay blanko at ang pagsasakatuparan ng sitwasyon ay katulad ng isang napakalaking sampal sa kanyang mukha. Laking gulat niya na kumikibot pa ang sulok ng kanyang bibig. Si Layla mismo ang nagtakip ng kanyang bibig ng magkabilang kamay, pantay na gulat ng kanyang ama. Hindi ito naiiba para sa mga Winters na lahat ay gulat na gulat sa kanilang mga core. Gayunpaman, ang dalawang anak na babae ni Waxham ang may pinakamasamang ito. Hindi kailanman napag-isipan sa kanila na si Gerald ay magiging aktwal na G. Crawford. Hindi nakakagulat na napakayaman niya. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? G. Crawford. Ang ganda mo talaga. Sigaw ng ilang mga batang babae papunta sa kanya. Pinaliwala lamang ni Gerald ang mga sigaw ng pambabula bago bumaling kina Lolita, Mr. at Ginang Winters na nakatulala pa rin sa revelasyon. Nakangiti sa kanyang mukha, sinabi niya pagkatapos, sinabi ko sa iyo na mayroon akong isang lamesa na nakalaan para sa amin. Ngayon na tayo. Pagkatapos nito, hinailan niya ang kamay ni Lolita at dahan-dahang ginabayan ang dalawang Winters sa kabilang braso. Ang apat sa kanila pagkatapos ay sabay na naglakad palabas ng karamihan. Natagpuan muli ni Lolita ang sarili na muli, nasa loob pa rin ang kanyang estado ng labis na pagkabigla. Nang makalapit na sila, sina Joel, Aiden, at maraming iba pang mayamang tagapagmana ang lumapit upang salubungin sila. Mangganguna ako, Mister. Nakangiting sabi ni Aiden habang nakahawak siya sa braso ni G. Winters. Pasimpleng sumunod si Gerald sa likuran nila. Habang pinapanood ni Michelle ang paglalakad ni Gerald sa kanya, agad niyang naalala ang blind date na kaganapan ilang araw lamang ang nakalilipas. Sis, ayaw kong makilala ang kaawa-awang freak na yan. Maaari ba kayong pumalit sa aking lugar at tanggihan siya? Sabi ni Michelle. Oo, hindi siya pakasalan ng aking sanggol kahit na siya ang huling lalaki na nabubuhay. Sino sa palagay niya siya? Tingin ba niya ay kaya niyang ibigay ang aking maliit na L? Mag-isip ulit, pambihira. Sa pagkakataong ito ay ang ina ni Michelle ang nagsalita sapagkat naalala rin niya ang blind date. Sa kabila ng pagsasabi niyan, ang totoo ay ang dalawa ay nalumon na ng parehong panghihinayang at kahihiyan. Ang parehong inilapat para sa natitirang mga Winters na pantay na nahihiya. Hey guys, bukas ang aking kaarawan. Kung malaya ka, gusto mo bang kumain kasama ako? Hindi magkakaroon ng maraming tao. Sa sandaling iyon, lahat ng mga Winters ay replay ang imbitasyon sa kanila ni Gerald sa kanilang isipan.
Inimbitahan pa niya sila na may nakakaengganyang ngiti noong isang araw. Ngunit ano ang sinabi nila? Busy kami. Sino ang may oras upang ipagdiwang ang iyong kaarawan? Alam ko 'di ba? Huwag pumunta sa pagkopya ng iba at pag-host ng mga birthday party. Tingnan lang kita, makakaya mo pa ba ang pagdiriwang ng kaarawan? Wala kaming oras at lakas upang pumunta sa iyong awa. Si Fran ay may gawain ding gagawin. Sinubukan ni Gerald na imbitahan sila ng 2 beses, at ngayon, lahat sila ay may halong emosyon na namumuo sa loob nila. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Queenie ay bumaba sa lupa. Patuloy siyang nag-aalala na sa kalaunan ay magiging mas mahusay si Gerald kaysa sa kanya. Ngayon, ang kanyang pinakapangit na bangungot ay nabuhay bago ang kanyang mata. Hindi nakakagulat na nagawa ni Gerald na ang lahat dito ay kumapit sa kanya. Kahit na ang lalaking Watford mula noong araw ay tinatrato siya ng may lubos na respeto. At malinaw na ngayon kung bakit inimbitahan ni Gerald ang kanyang mga lolo't lola na partikular na ipagdiwang ang kanyang kaarawan dito. Si Gerald ay si G. Crawford sa buong oras na ito. Mismong si Willie ang nakatitig sa kanya na may pag-asa sa kanyang mga mata habang dumaan si Gerald. Marahil ay may pagkakataon pa rin na kilalanin ni Gerald ang kanyang presensya. Baka kumaway pa si Gerald sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, kapwa ang Winters at Gerald ang naging pinakamaganda sa kanya. Palagi niyang naisip kung bakit pinondohan siya ng Dream Investment Group kung ang kanyang proyekto ay nahaharap sa mga paghihirap. Tulad ng nangyari, laging hinahanap siya ni Gerald. Kanina pa niya siya tinatawag na Uncle Jung pabalik noong medyo malapit pa sila. Alam ni Willie na sarili niyang kasalanan ang dahan-dahan itong paglayo kay Gerald. Pinagsisisihan niya ngayon ang lahat ng kanyang nagawa at hinahangad niya na makapag-rewind siya ng oras upang magsimula ng sariwa kasama si Gerald. Gayunpaman, alam niya na hindi iyon mangyayari kaya ang tanging magagawa niya ay tumingin sa sahig, puno ng kahihiyan. Banal. Tumingin doon. Anong sasakyan yan? Sa sandaling iyon, maraming mga batang babae ang sumisigaw habang itinuturo nila ang pasukan. Palihim nilang inaasahan na ang kanilang tinig ay makakaagaw din ng pansin kay Gerald. Paglingon ni Gerald upang makita kung ano ang tinuturo nila, lahat ay nasa ganap na pagkabigla. Isang labis na marangyang naghahanap ng sports car ay dahan-daang patungo sa pasukan. Kabanata 573. Holy creep! Iyon ay isang Lamborghini Reventon. Ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 200 milyon. Ang lahat ay napasigaw. Sa sandaling iyon, lumabas sina Shena at Zeno sa sasakyan. Inihagis ni Zeno kay Gerald ang mga susi ng kotse bago sinabi, "Dito ka na, kuya. Dinala ko ito tulad ng sinabi mo sa akin." Hiningi ni Gerald kay Zeno ang isang pabor 2 araw na ang nakakaraan. Dahil wala siyang kotse sa lugar na ito at kailangan pa niya ng isang uri ng transportasyon, sinabi niya kay Zeno na dalhin ang kanyang kotse. Ngumiti si Gerald sabay tapik sa balikat ni Zeno. Pagkatapos ay sabay silang pumasok sa conference hall. Kaya't ang kotse na iyon ay pagmamay-ari ni G. Crawford. Sinabi ng bawat isa na may inggit sa kanilang tinig. Pagkatapos kumuha ng maraming larawan, sa wakas nagsimula ang pagdiriwang ng kaarawan. Ayon kay Zack, ang pagdiriwang na ito ay hindi gaanong magaling kumpara sa na-host ng kapatid ni Gerald noon. Si Gerald ay hindi nagkaproblema sa pagtanggap ng katotohanan iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapatid na babae ay umarkila ng isang buong isla para sa kanyang kaarawan. Iyon ay masyadong sobra sa tuktok kahit na para sa kanyang kaarawan. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang 3:00 ng hapon. Kahit na nangako si Gian na pupunta siya sa pagdiriwang, sa huli, hindi niya ginawa. Matapos subukang tawagan siya ni Gerald ng maraming beses, sa wakas ay sumando siya. Ang dahilan niya ay hindi siya maganda ang pakiramdam kaya hindi niya ito nakaya. Bahagyang nag-alala, tinanong siya ni Gerald kung okay lang siya, ngunit agad siya nitong binitin. Napagpasyahan niya na huwag na siyang tanungin pa pagkatapos nito. Kung sa bagay, hindi obligado para sa kanya na dumalo sa kanyang birthday party. Matapos uminom ng ilang kuha, nagpasya si Gerald na magpahinga sa isa sa mga hinihintay na silid. "Hoy, sino kayong mga tao? Walang pinapayagan na papasok dito," sabi ng isang tanod sa labas. "Kamag-anak ako ni G. Crawford. Ako si Ji Jung," sagot ng boses ng isang nasa edad na lalaki. Siyempre si Willie Jung yun. Nakiusap siya sa kanyang mga kasamahan na papasukin siya, at pagkapasok sa hall, agad siyang tumungo upang makita si Gerald. Mayroon siyang 2 kadahilanan upang maging desperado ito. Una, alam niya na ang mga alingaw-ngaw sa kanya na ininsulto si Gerald ay kumakalat ng mabilis tulad ng isang sakit. Dahil dito, maaaring mapunta siya sa pagkawala kahit ang kanyang kasalukuyang posisyon. Alam niya na tumawid siya sa linya noon. Pangalawa, kung itinapon niya ang kanyang kakuhan at humingi ng kapatawaran ni Gerald, maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong may upgrade pabalik sa kanyang orihinal na posisyon.
Para kay Willie, ngayon na ang oras upang lumabas. Ito ay takot na takot para sa kanya matapos malaman na si Gerald ay may napakalaking network. Sinumpa niya ang sarili niya dahil sa panlalait kay Gerald. Kung hindi, ang kanyang buhay ay maaaring maging mas mahusay ngayon. Marami siyang mga katanungan tungkol sa pamilyang Crawford na lumalangoy sa kanyang isipan. Ang isa sa mga ito ay kung paano siya naging napakalakas sa isang maikling panahon. Gayunpaman, mas alam ni Willie na itago ang mga kaisipang iyon sa kanyang sarili kahit nasa ngayon. Ang mahalaga lamang sa sandaling iyon ay para makilala niya si Gerald. Mangyaring nais kong makita si G. Crawford. Maaari mo bang sabihin sa kanya na narito ang kanyang Uncle Jung? Pagmamakaawa ni Willie habang naghihintay sa likuran niya sina Layla at Leia. Tama ang pagkakasiguro ng bodyguard. Mas alam niya kaysa magulo ang sinumang may kaugnayan kay Gerald. Sa makatuwid, pumasok siya sa silid at inalam kay Gerald kaagad kay Ji Jung. Maya-maya, lumabas ulit ang gwardya, binaril si Willie ng maruming hitsura habang sinabi, Mr. Nagpahinga na si Crawford ngayon. Kung nais mong makilala siya, maghihintay ka. Oo naman. Sagot ni Willie habang tumanggo ito ng masigla. Sa pamamagitan nito, kalahating oras ang lumipas, sumunod na naman ang 1 oras. Matapos ang 5 mahabang oras ng paghihintay, ang gabi ay lumusot na. Gayunpaman, naghihintay pa rin si Willie sa labas ng silid, ang kanyang mga binti ay nasasaktan sa sobrang tagal. Ginoo kasalukuyang naghahaponan si Crawford. Sinabi niya sa iyo na bumalik ka sa ibang araw, at isa sa alang-alang niya ang pagtagpo sa iyo noon, sabi ng tanod pagkatapos niyang lumabas muli sa silid. Hindi maiwasang kumulo ng sulok ng bibig ni Willie nang marinig iyon. Kabanata 574. Alam ni Willie na sadyang pinaghintay siya ni Gerald ng ganoong katagal. Kung sa bagay pinagdaanan niya si Gerald ng katulad na mahabang paghihintay sa nakaraan. Habang nangyayari ito, isang Rolls-Royce Phantom ang nagpapabilis sa mga kalsada ng Yanken. Tila papunta ito sa Mayberry. Ang pag-upo sa likuran ng kotse ay isang nakaestilo at bata mayamang babae. Sa totoo lang, ang babang ay magiging isang labis na pahayag dahil mukhang mas katulad siya ng isang dalaga na bagong graduate sa universidad. Nandyan na ba tayo? Tanong ng ginang habang dahan-daang imulat ang kanyang mga mata. Nakatutok siya sa tanawin sa labas ng bintana ng kotse. Halos nasa Mayberry City na kami, miss. Sagot ng chauffeur. Sabihin mo sa mga sasakyan sa likuran natin na makahabol. Utos ng ginang matapos marinig iyon. Pagkatapos ay ginawa ng chauffeur ang iniutos niya sa pamamagitan ng pagpapasa ng order sa pamamagitan ng isang walkie-talkie. Sa likod ng Phantom, humigit kumulang 20 mga kotseng Maybach ang sumunod ng malapit. Anumang iba pang mga kotse sa kalsada ay kailangang gumawa ng paraan para sa pangkat ng mga mamahaling hitsura na kotse. Mayberry City at ang Mayberry University. Ito ang 2 pinabayaang lugar kung saan kailangan kong tiisin ang lahat ng mga panlalait at kahihiyan na iyon. Hey, sa wakas ay bumalik ako, sabi ng ginang habang pinapaalala ang isip niya habang pinaikit ang mga kamao. Napakasiksik niya kaya't halos mahukay sa kanyang balat ang kanyang mahahabang kuko. Miss, mag-aaral ang iyong kapatid sa universidad na iyon, hindi ba? Hey, kung ganon, magiging junior mo siya. Sabi ng chauffeur. Narinig ko rin na ang mga nakatatanda ay mag-aayos ng isang kompetisyon sa debate. Makikilahok ka ba dyan? Manahimik ka lang. Saway ng ginang habang nakapikit ulit. Ang nag-iisang tunog na natitira pagkatapos nito ay ang muling pagangat ng makina ng kotse at hindi nagtagal bago sila makarating sa Mayberry. Pagbalik sa Gerald, nagising siya ng maaga kinaumagahan. Dahil tapos na siya sa karamihan ng mga proyekto na nasa kamay, nagpasya siya na oras na para sa kanya na bumalik sa universidad. Ang 3 buwan ng holiday sa tag-init ay mabilis na lumipas. Sa loob lamang ng 2 araw, gaganapin ang kompetisyon sa debate. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na bumalik sa Mayberry at ito rin ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Zeno na ilipat ang kanyang kotse. Matapos magpaalam sa Winters, pinadala si Gerald ng kanyang hipag. Hawak nila ang mga kamay niya hanggang sa makarating siya sa kotse niya. Dumating pa sila sa paghabol sa kotse hanggang sa makarating sila sa pasukan ng bayan. Pagkatapos lamang makita ang kanyang kotse na nawala sa abot tanaw, bumalik sila na may pag-aatubili ang mga mukha. Tingnan mo si Gerald ngayon. Sobrang galing niya. Tulad ng lagi kong sinabi kahit mula noong bata pa siya, palagi kong nalalaman na magiging isang tao siya na titingnan ng lahat, tama ba? Sabi ni Sandrila tuwing makakakita siya ng kaibigan. Habang nagmamaneho siya, nakatanggap ng tawag sa telepono si Gerald. Ito ay mula kay Harper Sullivan, ang pinuno ng kanilang dorm. Kailan ka babalik sa Mayberry, Gerald? Papunta na ako ngayon. Sagot ni Gerald. Haha, ayan, nandito na kami ni Benjamin sa mga dorm. Damn, nababomba ba kayo para sa mga pagsusulit o ano?
Hindi ka ba magugustuhan ng kasintahan mo upang makasama ka pa? Tanong ni Gerald na may chuckle. Ang aking sanggol ay bumalik sa kanyang sariling pamantasan upang maghanda para sa kanyang pagsusulit din. Bukod, ang kompetisyon sa debate ng unibersidad ay mas maaga kaysa sa kanila. Ano pa, ang aking pinsan ay magsisimulang mag-aral sa aming unibersidad, kaya sumama na lang ako sa kanya. Nakakatuwa, dito rin nag-aaral ang pinsan ni Benji kaya nandito na rin siya. Paliwanag ni Harper. O sige, pupunta ako sa unibersidad ngayon kaya pag-uusapan natin pagkatapos. Sabi ni Gerald bago tumambay at humakbang ng bahagya sa pedal ng sasakyan. Matapos ang kanilang ikatlong taon, ang ilan sa mga mag-aaral sa ika-4 na taon ay nagtungo sa kanilang mga pagsasanay habang ang iba ay piniling manatili sa unibersidad para sa kanilang post-graduation. Ang mga mula sa isang piling ilang mga major subalit, mayroon pa ring 3 buwan na natitira sa kanilang semester. Sa panahon ng bakasyon, si Gerald ay halos walang oras upang muling baguhin. Namiss din niya ang makita sina Harper at Benjamin matapos ang mahabang pagkakahiwalay. Pasado 9:00 nang dumating si Gerald sa campus. Tulad ng inaasahan niya, tila ito ang unang araw para sa marami sa mga bagong mag-aaral na nagpapaliwanag ng sangkawan ng hindi pamilyar na mga mukha. Nako, kahit na narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang Mayberry University ay napuno ng mayamang tagapagmana, tingnan mo lang iyan. Anong klaseng sports car din yan? Chismis ng ilang mga batang babae kaagad pagdating ng kotse ni Gerald sa pasukan. Kabanata 575. Maaari ba iyon ang kotse ni Uriah? Noon, napakaraming karamihan ng tao ang nagtipon sa pasukan. Kahit na nagpa siya si Gerald na huwag nang itago ang kanyang pagkakakilanlan, nakaramdam pa rin siya ng kahihiyang magkaroon ng maraming mga mata sa kanya. Ito ay mahirap upang masabi lang para kay Gerald na umangkop sa lahat ng biglaang pansin na natanggap niya. Matapos isipin ang sitwasyon, nagpa siya siyang huwag magmaneho papasok sa campus. Sa halip, pinaikot niya ang kotse at ipinaroda ito sa isang maliit na kagubatan sa malapit tulad ng ginawa niya noon. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa campus. Gerald. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang pagtawag sa kanyang pangalan at laking gulat niya nang mapansin niya ang maliit na unipormeng batang babae na tumawag sa kanya. Parehas nagulat ang dalaga nang makita niya rin si Gerald. Makalipas ang ilang sandali, ngumisi siya bago sinabi, "Hey, anong pagkakataon na nagkabungguan tayo dito? Nakapasa mo ang mga pagsusulit sa pasukan ng Mayberry University?" Ganting tanong ni Gerald. Hindi talaga niya inaasahan na makikilala siya rito. "Siyempre ginawa ko. Ano, akala mo ang isang taong may mga markang katulad ko ay hindi makakapasok sa universidad na ito?" Haha, biro ng dalaga habang nagpatuloy sa pagtingin kay Gerald. Ang batang babae ay walang iba kundi ang kapatid ni Xavier na si Natasha York. Mula nang siya ay dating kasintahan ni Xavier, nakilala niya si Natasha noon. Ang kanyang paunang impresyon sa kanya ay na siya ay ang hayop sa partido. Sa kanyang mga taon sa high school, madalas niyang laktawan ang kanyang mga klase upang pumunta sa mga pub. Kinuha pa niya ang kanyang sarili sa isang tato sa kanyang braso at kinuha ang paninigarilyo. Karaniwan siya ay isang rebelde at ang kanyang mga marka noon ay hindi rin ang pinakamaganda. Noong siya ay unang bumisita sa Xavier sa Mayberry, kapwa walang masyadong pera sina Xavier at Gerald. Upang matiyak na magkakaroon ng kasiyahan si Natasha, pareho silang nag-apply para sa mga part-time na trabaho. Dumating sa isang punto kung saan hiniling pa ni Xavier kay Gerald na tulungan si Natasha sa kanyang takdang aralin. Gayunpaman, ang unang sinabi ni Natasha nang una niyang makilala si Gerald ay, "Hoy sis, bakit mo nahanap na ikaw ay isang mahirap na kasintahan? Hindi siya mayaman, o mayroon siyang isang malakas na network? Ano ang isang ganap na biro?" Napagpasyahan ni Gerald na huwag labanan siya sa oras na iyon dahil nais niyang maging mas malaking tao. Mula sa araw na iyon, patuloy na minura ni Natasha si Gerald. Dahil madalas niyang bisitahin ang Xavier tuwing bakasyon, kapwa pamilyar sina Natasha at Gerald dahil sa paminsan-minsang pag-agaw sa bawat isa sa mga nasabing okasyon. Hindi inaasahan ni Gerald na makikita siya bilang isang freshman sa unibersidad. Ito talaga ay isang pagkakataon, sabi ni Gerald na may isang malambing na chuckle. "Hoy Nati, sino ito?" Tanong ng isang pambabae na boses. Ang isang pangkat ng mga batang babae na tila kaibigan niya ay nakatayo ngayon malapit kay Natasha. "Hey, ex siya ng kapatid ko. Siya ay isang ganap na biro." Tugon ni Natasha. Ito ay lubos na halata na Xavier ay hindi sinabi sa Natasha tungkol sa Gerald. Mismong si Gerald ay ayaw na pahabain pa ang pag-uusap nila ni Natasha ng mas matagal kaysa sa kailangan niya. Paglingon niya para umalis, bigla siyang huminto sa kanyang mga track. Itinaas ang kanyang ulo ng bahagya, tinanong niya, "Ang iyong kapatid na babae?" "Xavier."
Kumusta na siya? Noon, hindi na kayanan ni Xavier ang kahihiyan at natapos siyang huminto sa unibersidad. Gayunpaman sa lahat ng katapatan siya ang humiling nito. Kung sa bagay tinawid niya ang mga hangganan ni Gerald ng maraming beses. Sa kabila nito, nakaramdam pa rin ng bahagyang pagkakasala si Gerald sa pagkasira ng kanyang hinaharap. Ang ginawa niya ay tila napakasungit ng parusa ngayon nang tumingin siya rito. Gayunpaman, lahat ay may pagpipilian. Sino siya upang pilitin siyang piliin siya? Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nakonsensya pa rin si Gerald sa ginawa sa kanya. Well, makinig ka dito, ang kulit mo. Napakahusay ng ginagawa ng aking kapatid. Hintayin mo lang at tingnan, siguradong tatamaan ka ng karma sa pagtapon sa aking kapatid. Sabi ni Natasha habang nakataas ang kamao sa kanya. Mukha pa siyang naging facetir kaysa dati. Ah, sige kung gayon. Sabi ni Gerald bago ngumiti ng mahina at umalis. Habang pinapanood siyang lumalakad palayo, ang ngiti ni Natasha ay lalong lumago kaysa sa dating. Sabihin natin, iyon ba ang Gerald na iyong pinag-uusapan? Pulong ng isang kaibigan niya sa tenga. Siya ay, kahit na hindi ako ang naghahanap sa kanya. Ang aking kapatid na babae ay, wala akong ideya kung gaano niya siya sinaktan, ngunit siguradong tapos na siya para sa oras na ito. Sabi ni Natasha na may malamig na ngisi sa labi. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magdayal ng isang numero. Kabanata 576. Noon, bumalik na si Gerald sa dormitoryo. Nang makita siya nina Harper at Benjamin, agad silang sumugod upang bigyan siya ng isang malaking yakap. Maligayang pagbabalik, Gerald. Tuwang-tuwa siyang makita din sila. Sa hindi oras, lahat ay nagsimulang mag-chat at makahabol sa isa't isa. Bumalik muna si Gerald sa campus para makita lang sina Harper at Benjamin. Sa paglaon ay kailangan pa rin niyang magtungo sa kanyang kumpanya. Habang nagpatuloy ang pag-uusap ng trio sa isa't isa, biglang sumabog ang pinto ng dormitoryo. Nagulat si Gerald nang makita ang isang pamilyar na batang babae na nakatayo sa may pintuan. Kapatid. Masayang sigaw ng dalaga habang nakatingin kay Harper. Hello, Benjamin. At dapat ikaw si Gerald, tama? Iyon ako. Masayang makilala ka. Ikaw ba ang nakababatang kapatid na babae ni Harper? Tanong ni Gerald. Ako ay. Ang pangalan ko ay Roseanne. Ang gwapo mo talaga, Gerald. Nakangiting sagot ni Roseanne. Sa pagsasalita nito, sinabi sa akin ng aking kapatid na ilalabas niya ako para sa tanghalian kasama ang aking mga bagong kasama sa silid. Sama-sama ka rin sa amin, Gerald. Tanong ni Roseanne sa pagkakataong ito. Tila kay Gerald na madalas na binanggit siya ni Harper sa kanyang kapatid. Gusto kong mag-launch ng sama-sama, ngunit sa palagay ko hindi ako magkakaroon ng oras dahil kailangan ko pang bumalik sa opisina ng ilang sandali. Kumusta naman ito? Maaari kayong magsama sabay kumain ng tanghalian at magsasagawa ako ng iba pang mga kaayusan para sa amin mamaya sa gabi. Pretuhin ko kayong lahat sa masarap na pagkain sa paglaon. Mungkahi ni Gerald habang nakangiti. Nakita ko, hindi maganda iyan. O sige, Gerald. Dapat mong pansinin muna ang iyong mga gamit, sabi ni Roseanne, medyo nababagabag ang boses nito. Sinasalamin ng kanyang mga mata ang bahagyang pagkabigo din niya. Gayunpaman, mabilis silang nagliwanag muli habang nagtanong siya, sa totoo lang, anong oras ka gagawin, Gerald? Mag-launch ka pa din di ba? Kung pupunta ka lang sa iyong tanggapan ng maikling panahon, maaari ka pa ring sumali sa amin. Launch lang tayo mamaya sa dati. Totoo yan. Kung wala na akong ibang nangyayari mamaya, tiyak na sasali ako sa inyong lahat para sa tanghalian. Kaya, mas mabuti na akong umalis ngayon upang makatapos ako ng kailangan kong gawin upang mas mabilis. Pakiramdam ni Gerald ay hindi niya ito kayang tanggihan sa pangalawang pagkakataon. O sige, sabay na tayong bumaba. Dadalhin pa rin ako ng kapatid ko at hinihintay na ako ng aking mga kaibigan sa ibaba. Mungkahi ni Roseanne. Sabay silang apat na nagtungo sa silong at pagkalabas, nakita nila ang ilang mga batang babae na nakatayo sa labas mismo ng dormitoryo. Ito ay unang araw pa lamang ng oryentasyon ngunit halos lahat ng mukha ay mukhang medyo nenes. Sa kabila nito, ang pagkakaroon ng nabagot na mga ekspresyon ay hindi nagbago ang katotohanan ang ilan sa mga batang babae ay tumingin pa rin napakaganda. Matapos silang batiin, sinamahan ni Gerald ang grupo at lumakad muna sandali bago umalis sa universidad at bumalik sa kumpanya. Hoy! Hoy! Ang gwapo talaga ng senior na yan. Sa sandaling umalis si Gerald, ang ilan sa mga batang babae ay agad na nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanya. Ito ay natural dahil ang karaniwang paksa ng talakayan para sa mga babaeng freshmen ay karaniwang tungkol sa mga lalaki. Pag-uusapan nila ang tungkol sa kung aling lalaki sa klase ang pinakagwapo, kung sinong nakatatandang nilakasan nila ang tumingin ng walang kamali-mali at iba pa. Kadalasan ganito rin ang kaso para sa mga lalaki kahit nasa reverse kasarian.
Alam ko 'di ba? Mabait siya at medyo may ugali rin siya. Maraming iba pang mga batang babae ay nag-gym din sa ngayon. May kasintahan ba si Gerald Harper? Tanong ng isa sa mga babae. Paimpal siyang ngumiti bago sumagot, syempre ginagawa niya. Sa totoo lang, alam ba ninyong mga babae kung sino talaga siya? Sa palagay ko ay hindi ko pa nasabi kay Roseanne ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Oh, sino nga ba siya? Nagtataka na tanong ni Roseanne. Sa gayon, naririnig mo ba ang mga batang babae tungkol sa misteryosong G. Crawford mula sa Mayberry City? Tanong ni Harper sa isang kahina-hinalang tono. Ano, hindi ba siya ang kamanghamanghang mayamang tagapagmana mula sa Mayberry City? Bukod sa siya ay mayaman, nabasa ko rin ang isang post sa ilang forum na nagsasaad na higit sa kalahati ng mga malalaki at kagalang-galang na figure sa lalawigan ng Sunnydale ang dumalo sa piging ng kaarawan ni G. Crawford. Nagulat ang mga batang babae nang marinig ang paglaki ni G. Crawford. Halatang alam nila kung sino siya. Aba, siya yun. Si G. Crawford ni Gerald sa laman. Ang mga batang babae ay agad na nagsimula alinman sa pagsisigaw o pagngangalit. Kabanata 577. O aking Diyos! Siya yun. Talagang naglalakad kami kasama si G. Crawford ng Mayberry City. Harper, hindi mo hinahatak ang aming mga binti, hindi ba? Tanong ng ilan sa mga batang babae na magkasabay. Ano ang makukuha ko sa pagsisinungaling sa iyo? Palaging naging low-key si Gerald at totoo lang nalaman namin ang tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan kamakailan. Sagot ni Harper habang nakangiti. Hindi nakakagulat na naramdaman ko na si Gerald ay medyo masyadong kaakit-akit habang naglalakad kami kanina. Kaya siya talaga ang nag-iisa at si G. Crawford. Nagpatuloy ang lahat sa pagtawa at pakikipag-chat tungkol kay Gerald pagkatapos nito. Siya na ngayon ang pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap. Plano ni Harper na kunin ang kanyang kapatid na babae at ang iba pang mga batang babae sa paligid ng campus upang ipakita sa kanila kung nasaan ang mga lugar tulad ng library at swimming pool. Pagkatapos nito, dadalhin sila sa Cultural Exhibit Center ng campus. Hindi nagtagal bago ang ilan sa mga batang babae ay hindi na nakalakad pa. Pagkatapos ng lahat, ang Mayberry University ay napakalubha. Tumigil ka na. Hindi ko na matuloy. Kailangan kong magpahinga sandali at nauuhaw ako. Sunod-sunod, sumigaw ang mga batang babae. Dapat nabanggit mo ito kanina kung nauuhaw ka. Pupunta ako sa iyo ng mga batang babae ng inumin. Sagot ni Harper. Sama-sama na rin ako. Sabi ni Benjamin. Naisip niya na magiging mahirap para sa kanya na manatili sa grupo ng mga batang babae ng mag-isa kaya't nagpasya siyang sundin si Harper. Ang pinakamalapit na supermarket ay halos 8 minuto ang layo at nang makarating sila doon, bumili si Harper ng 6 na bote ng itim na tsaa. Pagkaalis ng duo sa gusali, nakita nila ang 2 kotseng Maybach na nakaparada sa pasukan ng supermarket. 8 mga kabataang nakasuot ng salaming pang-araw ang nakatayo ng mabuti sa harap ng 2 sasakyan. Lahat sila ay nakatingin kay Harper at Benjamin. Nang pareho silang nagtangkang umalis, lahat ng 8 lalaki ay sumulong upang harangan ang kanilang daanan. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Harper. Sundan mo kami. Sinabi ng taong tila pinuno habang itinuturo ang bakod sa likod ng supermarket. Malamig na malamig ang kanyang tono at mahaba ang buhok. Bagaman siya ay tulad ng isang babae, ang kanyang malamig na ugali ay makakapanginig sa kahit kanino. Bakit kami dapat na hindi namin alam kung sino ka? Balik na tanong ni Benjamin. Kagad pagkatapos niyang magsalita, sinubukan niyang umalis kasama si Harper. Gayunpaman, napigilan ang kanyang pagtatangka nang agad na hinawakan ng pinuno ang balikat ni Benjamin. Ang natitira sa mga kabataang lalaki ay mabilis na kumilos din, at lahat sila ay kinuha ang parehong Benjamin at Harper. Ang duo ay pinilit patungo sa bakod sa likod ng supermarket. Sa pamamagitan nila, maraming tao sa supermarket ang nakapansin sa eksena at lahat sila ay pantay na natigilan. Pagkatapos ng lahat, mayroong 2 kotseng Maybach na nakaparada sa pasukan at halata na ang 8 binata ay hindi ordinaryong tao. Makalipas ang 10 minuto, bumalik ang grupo ng mga tao, bitbit ang kanilang mga leeg at palso habang iniiwan ang nabakuran na lugar. Pinunasan ng pinuno ang tila dugo sa kanyang mga kamay gamit ang isang piraso ng tissue bago itapon ito sa tagiliran. Naglalakad na sila ngayon papunta sa supermarket. Isang batang babae ang naghihintay sa kanila doon at humajijek siya habang dinidilaan ang kanyang ice cream. Miss Natasha, tapos na. Sagot ng pinuno ng buhok. Malamig na malamig ang boses niya kahit sino pa ang kausap niya. Haha, salamat sa pagsusumikap, Dante. Nakakaawa na bumalik ang aking impormante upang magulat ng maaga. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo nakuha upang makuha ang Geraldine. Damn ito. Napakasisya nito. Bagaman kakarating lamang ni Natasha sa universidad sa loob ng isang araw, marami na siyang mga tagasunod.
Tumatakbo rin siya ng talamak kaya walang nang-ahas na pukawin siya. Ano pa, nakarating siya sa unibersidad sa isang napakamataas na profile na tomboy sa pinakaunang araw ng paaralan. Natakot ito sa kanya ng lahat. Hindi naman talaga mahirap. Palagi akong pinarangalan na gumawa ng kahit ano para kina Miss Natasha at Miss Xavier. Sige nga, makakabalik ka na sa ngayon. Maging handa para sa aking susunod na tawag na maaaring sa anumang oras. Sinabi ni Natasha habang kumakaway ng kanyang kamay upang paalisan ang mga kalalakihan bago din ilaan muli ang kanyang ice cream. Samantala, ang mga batang babae na bumalik sa campus ay hindi mapigil ang pakiramdam na may isang bagay na naka-off. Medyo matagal na. Bakit hindi pa bumalik sina Harper at Benjamin? Mga 20 minuto na ang nakalilipas, bakit hindi na tayo pumunta upang subukang hanapin ang mga ito? Halika na. Bago pa sila makaalis, isang batang babae na tila kamag-aral nila mula sa kalapit na dormitoryo ang biglang tumakbo papunta kay Roseanne at sa iba pa. Roseanne, may nangyaring masama. Nang pumunta ako sa supermarket kanina, nakita ko ang iyong kapatid na hinihinto ng maraming kalalakihan bago ako binugbog. Panipi. Kabanata 578. Ano? Nasaan na siya ngayon? Sagot ni Roseanne habang nanginginig siya sa gulat. Sundan mo ako. Ang grupo ng mga batang babae pagkatapos ay tumakbo kaagad sa kanya. Nang makarating sila sa pinangyarihan, nakita ni na Roseanne parehong Harper at Benjamin na dumudugo ng malubha sa lupa. Kapatid. Roseanne. Mabuti ako ngunit ang mga taong iyon, malupit sila. Bagaman sanay na si Harper sa pakikipag-away, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang matagal na takot habang nai-replay niya ang eksena mula kanina sa kanyang isipan. Nang sinimulang bugbugin sila ng grupo ng mga kalalakihan, likas na sinubukan ng duo na labanan. Gayunpaman, nagawang buhatin sila ni Dante gamit ang isang kamay lamang. Matapos makatanggap ng matuli na sipa mula kay Dante, naramdaman ni Harper na itim ang kanyang mundo. Ganon din ang nangyari kay Benjamin. Ni alinman sa kanila ay hindi nakatayo sa isang pagkakataon sa pakikipaglaban, at pareho silang natapos na binugbog ng masama. Sino ang may pananagutan dito? Tumatawag ako sa pulisya ngayon. Sigaw ni Roseanne. Bago pa niya ito magawa, hinawakan muna ni Harper ang kamay niya. Tawagin mo si Gerald, sa palagay ko ay hinahabol siya ng mga tao sa halip. Gusto ko. Sagot ni Roseanne. Samantala, isang pag-uusap ang nangyayari sa underground parking ng isang restaurant. Jane, teka, hindi, naniniwala akong tatawagan kita ngayon bilang Miss Zara. Haha, binabati kita, ikaw ngayon ang boss ng bagong binuo bar sa York North Mountain. Ang puna ay nagmula kay Flynn na nakalabas lamang ng isang restaurant kasama si Jane pagkatapos magbahagi ng pagkain. Ang katayuan ni Jane ay mabilis na tumataas dahil sa kanyang relasyon kay Gerald. Maaaring sabihin ng isa na ang kanyang katayuan ay katumbas ni Flynn ngayon. Kung sa bagay siya ay isa na ring boss. Nagkaroon ng maraming magagandang pagbabago sa Mayberry City sa nakaraang 2 buwan. Ang ilan sa mga tindahan sa York North Mountain ay naibok na ng maaga. Miss Zara, halika G. Flynn, maaari mo lamang akong tawaging Jane. Sagot ni Jane habang nakangiti. Larry, go get the car para maibalik mo si Miss Zara. Bili ni Flynn habang nakatingin sa 6 na tanod na nakasuot ng itim na sumusunod sa likuran nila. Sumunod naman si Larry kaagad nang marinig ang mga utos ni Flynn. Gayunpaman, kahit naghintay ng hanggang 6 na minuto, hindi pa nakabalik si Larry kasama ang sasakyan. Ano ang nangyayari sa mundo? Tanong ni Flynn. Habang naglalakad ang dalawa sa mga tanod sa kanto upang mag-imbestiga, ang isa sa kanila ay agad na naglabas ng matalim na hiyawan. Nakuha nito ang atensyon ni Flynn at agad siyang sumugod. Sa sandaling iyon, maraming mga kotseng Maybach ang nagsimulang kumilos ng mabilis. Parehong nakablock ang entrance at exit ng underground parking. Natagpuan ni na Flynn at Jane ang kanilang mga sarili na nakasandwich sa pagitan ng maraming mga lalaking nakasuot ng salaming pang-araw. Sa maraming kalalakihan na lumabas sa mga kotseng Maybach, ang isa sa kanila ay may mahabang buhok at ang mukha nito ay mapatla tulad ng isang bangkay. Tila siya ang pinuno ng pangkat. Well, ito ay nakaka-interes ng fucking. Walang sino man sa Mayberry City ang maglakas loob na tretuhin ako ng ganito. Nakikita kong lahat kayo ay mga bagong mukha. Saan ka nang galing? Mahinahon na sinabi ni Flynn habang nagsindi ng sigarilyo. Siya nga pala, ang pinakamataas na thug at bodyguard ni Zack. Ang mga sitwasyong tulad nito ay hindi alien kay Flynn. Ang lalaking may buhok na buhok ay simpleng tinuro si Jane bago magtanong, ikaw si Jane, tama? Sumama ka sa amin. Nakita ni Flynn na ang kabataang lalaki ay labis na naiinip kahit na pinipiling ganap na balewalain ang tanong ni Flynn. Bilang isang resulta, agad niyang sinenyasan ang kanyang sariling 2 lalaki.
Agad na sumugod ang dalawang gwardya ngunit bago pa man sila makapunta sa harap ng pinuno, ang mga lalaking nakatayo sa likuran ni Dante ay sumugod na at sumipa sa lupa. Nagulat ng isang segundo, pagkatapos ay inihagis ni Flynn ang kanyang sigarilyo sa lupa. Ang galing mo kasi. Gayunpaman kung si Jane ang gusto mo pagkatapos ay dumaan ka muna sa akin. Sabi ni Flynn habang kaagad na siyang sumisugod. Ang pakay niya ay ang mukha ni Dante. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig. Huminto sa paggalaw si Flynn at makalipas ang isang maikling sandali, nakita ni Jane na mahina ang mga binti ni Flynn habang dahan-dahan siyang lumuhod. Habang ibinaba ang katawan ni Flynn, nabulgar ang kamao ni Dante. Ang lahat ay malabo na ngayon kay Flynn at nararamdaman na niya ang dumadaloy na dugo sa kanyang bibig. Siya ay sa ganap na hindi paniniwala. Sa kabila nito, naipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang mahawakan si Dante sa kwelyo. Ang kanyang pagkilos ay sanhi ng pagbukas ng button ng shirt ni Dante, at nagsiwalat ito ng isang tato na salita sa kanyang dibdib. Dragon. Kabanata 579. Habang nangyayari ito, nalaman lang ni Gerald ang sitwasyon ni Harper at Benjamin mula kay Roseanne. Matapos marinig ang balita, agad siyang sumugod sa ospital. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gerald pagkakita niya sa duo. Kapwa sila pinalo ng husto. Wala rin kaming masyadong alam. Binugbog kami ng isang pangkat ng mga kalalakihan na hindi pa namin nakikilala. Mukhang darating sila para sa iyo kaya mag-ingat. Sagot ni Harper. Nagulat si Gerald nang marinig iyon. Pupunta para sa kanya. Sino ang maaaring gugustuhin na bugbugin ako? Si Kuya Gerald, isa sa aming mga kaklase ang nagpapaalam sa amin na ang nagturo sa mga kalalakihan na bugbugin sina Harper at Benjamin ay isang batang babae mula sa aming departamento. Ang pangalan niya ay Natasha at napaka-domineering niya. Ano? Natasha. Lalo namang nagulat si Gerald. Batay sa sinabi sa kanya ni Harper at Benjamin, ang pangkat ng mga kalalakihan ay hindi ordinaryong mga gangsters o thugs. Hindi lamang sila sanay sa pakikipaglaban, nakarating din sila sa mga kotseng Maybach. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig sa kanilang pagiging napakahusay na tanod na nagtatrabaho para sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Ngunit, Natasha, paano posible iyon? Alam ni Gerald ang background ng pamilya ni Xavier tulad ng likod ng kanyang kamay. Walang paraan na makakapag-upa sila ng gayong mga makapangyarihang bodyguard, tama ba? Bagaman mayroong pagkalito, isang bagay ang tiyak. Tiyak na target siya ni Natasha. Sa sandaling iyon, naalala niya ang matagumpay na hitsura ni Natasha sa kanyang mukha sa huling pagkakataong nagkita sila sa campus. Kaya't pinaplano na niya na makaganti sa kanya kahit na mula noon. Pagkatapos ay muli, hindi si Natasha ang may sama ng loob sa kanya. Wala siyang pagtatalo sa kanya. Hindi, ang taong nais na maghiganti sa kanya ay walang iba kundi si Xavier. Kung sa bagay, sinabi na ni Felicity kay Gerald ang tungkol dito noon. Na kapag siya ay nagpunta sa Yanken, nakilala niya si Xavier at tila siya ay isang ganap na naiibang tao mula sa dating siya. Ano pa, bago umalis si Xavier sa universidad dahil hindi niya matiis ang lahat ng kahihiyan, partikular na binalaan niya si Gerald na balang araw ay babalik siya upang maghiganti sa kanya. Sa lahat ng katapatan, palaging nahihiya si Gerald sa kanyang sarili dahil sa pag-iwas sa paaralan ni Xavier dahil sa hindi magandang paghawak sa partikular na bagay na iyon. Gayunpaman siya ang target niya. Bakit siya gagantay laban kina Harper at Benjamin din? Ang telepono ni Gerald ay nagsimulang tumunog sa sandaling iyon. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Ano? Muling natigilan si Gerald nang marinig niya ang balita mula kay Zack. Matapos ang tawag, tiningnan niya sina Harper at Benjamin bago sinabi, babalik ako upang bisitahin kayo pagkatapos. Sina Jane at G. Flynn ay nakatagpo din ng isang aksidente. Pupunta ako kaagad doon upang makita kung ano ang nangyayari sa mundo. Matapos sabihin iyon, sumugod si Gerald sa ibang ospital. Nang makarating doon si Gerald, nandoon na sina Zack at Michael. Hindi maganda ang itsura ni Flynn. Nasira ang ilong niya. Si Jane naman, nasugatan din. Sa kabutihang palad, hindi ito gaano kabigat sa mga pinsala ni Flynn. Ang pisngi lamang niya ang nasaktan bagaman ang magkabilang panig ay kilabot na namamaga. Natitiyak ngayon ni Gerald na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay tiyak na si Xavier. Kung tama ang naalala niya, sinampal ni Jane si Xavier sa mukha nito dati. Malinaw na ang tukoy na galit ay sanhi ng mga pinsala ni Jane ngayon. Ano sa lupa ang pinagdaanan ni Xavier? Nang makita siya, agad na lumapit sina Zack at Michael upang batiin siya. Ginoo Crawford. Gulat pa rin si Gerald sa sinabi nila. Kung sa bagay, nakatingin siya ngayon sa isang sobrang haggard na mukhang Flynn. Paano hindi siya naging? Si Flynn ay isang napakahusay na manlalaban at mayroon siyang maraming mga lalaki sa ilalim niya. Ang katotohanan na siya ay talagang binugbog hanggang sa punto ng ospital na nakakagulat.
Dahil hindi maginhawa para kay Flynn na ipaliwanag ang kanyang sarili, kinuha ni Zack ang kalayaan sa paggawa nito, na ay dali ang lahat ng nangyari habang nakikinig si Gerald. Ginoo Crawford, halos natitiyak ko na ito ay ginawa ng Long pamilya mula sa Yanken. Sabi ni Zack, ang Long pamilya. Narinig na sila ni Gerald dati. Kung tama ang naalala niya, sinabi sa kanya ni Gia na ang taong nagpilit sa kanya na magpakasal ay mula sa eksaktong pamilya. Gayunpaman, paano naiugnay ang Long pamilya kay Xavier at sa kanyang kapatid na babae? Nagpadala ka ba ng kahit sino upang tanungin sila kung ano ang gusto nila? Tanong ni Gerald. Kabanata 580. Lumapit na kami sa kanila tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, tumanggi silang aminin na mayroong anumang bahagi nito. Sagot ni Zack. Ano man ang kaso, alam ni Gerald na ang pangunahing prioridad ngayon ay ang personal niyang makipagkita kay Xavier upang mapag-usapan nila ng malinaw ang mga bagay. Alagaan mong mabuti ang mga ito at bantayan din ang aking dalawang mga kaibigan. Hahawakan ko agad ang natitira. Sagot ni Gerald. Dahil ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya, kailangan niya itong harapin ng personal. Hindi talaga siya natatakot sa Long pamilya. Upang maging matapat kung ang bagay ay tunay na kagyat, maaari lamang niyang pakilusan at gamitin ang pinakamalaking sandata ng kanyang pamilya. Kahit na ang Long pamilya mula sa Yanken ay napakalakas, magagawang ibagsak sila ni Gerald ng walang habas. Gayunpaman, anuman ang kaso, nabuod na ni Gerald na si Xavier ay naging walang puso at baluktot lamang mula nang gawan niya ito ng ganoon sa nakaraan. Walang silbi ang pagiyak sa nabuhos na gatas. Upang makapagpatuloy, hahanapin muna niya siya. Pagbaba ni Gerald sa hagdan, tinawagan niya si Felicity upang hilingin sa kanya ang numero ng telepono ni Xavier. Ano? Wala akong numero ng telepono niya. Bakit mo pa hinihiling ito? Akala ko bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagbitin na si Gerald. Kung wala sa kanya ang numero ng kanyang telepono, isa pang tao ang magkakaroon. Haharapin sana ni Gerald si Natasha. Agad siyang nagmaneho pabalik sa unibersidad. Matapos tanungin ang auntie na namamahala sa dormitory ng mga batang babae, madali niyang nalaman kung aling silid ang tinutuluyan ni Natasha at sumugod siya sa ikatlong palapag. Bagaman naunang naisip ng auntie na ihinto siya, alam niya na si Gerald ay isang tao na may pambihirang background sa oras na makita niya ang kotse na kanyang minamaneho. Ni hindi man lang siya naglakas loob na subukang pigilan siyang umakyat ng hagdan pagkatapos nito. Isang malakas na tunog ang narinig habang sinipa ni Gerald ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng mga batang babae. Ano? Ang isang batang babae na nakatayo sa pasilyo ay sumigaw habang maraming mga kasama sa kwarto ni Natasha ang gumawa ng pareho habang tinatakpan ang kanilang dibdib. Kinilabutan silang lahat. Fucking pervert. Umalis ka dito. Sigaw ng mga natatakot na batang babae habang nagtitipon-tipon. Si Natasha ay naninigarilyo sa balkonahe sa sandaling iyon, at nang makita niya si Gerald na galit na papalapit sa kanya, nagkaroon siya ng makatarungang hulaan kung bakit siya narito. Paimpal niyang ipinagpatuloy ang paninigarilyo habang nakatitig kay Gerald. Nasaan ang iyong babaeng kapatid? Tanong niya. At bakit ko sasabihin sa iyo? Gusto kong makita siya kung siya ay bumalik. Bakit ka pa niya gugustuhin na makilala? Sinabi sa akin ng kapatid ko na ayaw kanyang makita. Sagot ni Natasha. Kung gayon itigil ang pagtulak sa akin sa isang patay. Ikaw ba ang nagpadala sa mga lalaking iyon upang bugbugin ang aking mga kaibigan? Tanong ni Gerald habang hawak ang pulso ni Natasha. Ang biglaang sakit ay nagngangalit sa kanya sa sakit. Ikaw makinig ka muna sa akin. Sigaw ni Natasha habang pilit na lumayo sa kanya. Umiling-iling siya bago sinabi, alam ko na dapat na naiisip mo ang tungkol sa maraming bagay ngayon. Tiyak na nagtataka ka kung kailan nakuha namin ng aking kapatid ang mas maraming impluwensya at kapangyarihan, di ba? Tama nga, dahil galit na galit ka hanggang sa puntong sumugod ka pa sa dormitoryo ng mga batang babae, may isang bagay na masasabi ko sa iyo. Sumama ka sa akin at mag-usap tayo sa baba. Sagot ni Natasha. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang maliit na parke malapit. Pagdating doon, tumigil lang sila sa paglalakad at tumayo doon. Kaya Gerald, o dapat ba kitang tawagan na G. Crawford? Ngayon ko lang nalaman ang totoong pagkatao mo. Nakakamangha na isipin na ikaw talaga si G. Crawford mula sa Mayberry City sa Laman. Hindi nakapagtataka kung bakit mo sinaktan ng sobra ang kapatid ko. Gayunpaman, hindi ba sa palagay mo mas malupit ka sa kanya kumpara sa pagtrato ko sa iyong mga kaibigan? Nagagalit ka na matapos naming turuan ng leksyon ang iyong mga kaibigan. Ngunit napagtanto mo ba kung ano ang ginawa mo sa aking kapatid na babae? Alam mo ba na halos pinatay mo siya at iniwan mo ako ng ate? Ako, muntik ko na siyang mapatay. Tumugon kay Gerald na kapwa nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi.